Si Do ay isang kaibig-ibig na prinsesa na malapad maglakad na nagawang ipahinto ng tuluyan ang pananakop ng kanyang ama sa mundo. Tutal, gusto ng kanyang amang kilalang hari ng mga demonyo na lumaki siya bilang isang mapanganib at kilalang demonyo na katatakutan ng mundo. Ngunit siya ang gamulat sa kanya at sa kanyang mga tauhan sa paraang hindi nila inakala. Bagamat maraming nakakatakot at masasamang nilalang ang nakatira sa mundo ng mga demonyo, wala namang sino man ang makakapantay sa pagiging di matalo tulad ng Demon Lord na si Ashurman. Ibig kong sabihin, si Ashurman, dahil taglay niya ang napakaraming kapangyarihan na kayang lipulin ang buong hukbo at mga lungsod sa kanyang pagdaan, hanggang sa napasailalim niya ang karamihan sa mga demonyo sa kanyang kaharian, pati na rin ang mga tao at anghel sa kanyang utos. Para sa lahat, lumitaw na, makakapanakop si Ashurman ng ibang mga mundo sa takdang panahon. Ngunit ang hindi alam ng kahit sino ay hihinto si Ashurman sa kanyang pagsalakay dahil sa isang malaking problema, na nagtulak sa kanya upang ipatawag ang pinakamalapit niyang nasasakupan na si Jahi pabalik mula sa labanan. Ang kanyang anak na si Duke ay lumalabas na masyadong mabait para sa isang demonyo. Oo, pinahinto ng hari ng mga demonyo ang isang matagumpay na kampanya kung saan malapit na siya sa tagumpay dahil doon. Sa simula, naisip ni Jahi na baka nagmamalabis ang hari, dahil napakabata pa ni Do. Gayunpaman, pinansin ni Arman na umabot si Dor sa punto na pagalingin ang mga taong pinipilit magtrabaho, magbuhat ng mabibigat na bagay kasama ang mga goblin na pinipilit magtrabaho, at ibahagi pagkain kasama ang mga batang sapilitang pinagtatrabaho. Habang ginagawa niya yun, dumating si Dor sa opisina ng kanyang ama upang ipakita rito ang butiki na kanyang iniligtas, kung saan pinayuhan siya ni Arman na huwag nang lumapit pa sa ilog mag-isa. Matapos salubungin ni Do si Jahi, nilinaw ni Arman na mas mahalaga ang kanyang mga tungkulin bilang ama kaysa sa kanyang bilang hari, kaya naman itinuring niyang mas mahalaga ang pagpapalaki sa kanyang anak na maging isang kilalang demonyo kaysa sa pagsalakay sa ibang mundo. Nang marinig ito, nagboluntaryo si Jahi na maging personal na guro ni Dor upang matiyak na magiging isang malupit at masamang demonyo ito. Bagaman inakala ni Do na ang ibig sabihin nito ay mas madalas siyang makikipaglaro kay Jahi. Nakahinga ng maluwag si Arman na mapupunta ang kanyang anak sa mabuting pangangalaga. Para kay Jahi, ang unang hakbang niya ay ang subukin ang kapangyarihan niya sa ilang mahihinang tao sa mundo ng mga tao. Matapos niya itong patawirin sa isang masukal na kagubatan sa unahan, sa kabila ng presensya ng mga demonyong walang batas at iba pang halimaw sa gubat, kung saan ginamit ni Arman ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng daan patungo sa mundo ng mga tao. Ikinamangha ito ni Jahi sa simula, dahil inakala niya na ang kabaitan ni Docho ay bunga ng pagiging pinalayaw ng kanyang ama. Kaya naman, nagpasya siya na hindi na ulitin ang mga pagkakamali ng kanyang ginawa ng ama. Naisip ni Docho na panahon na para makipaglaro siya ng taguan sa kanyang mentor. Pagkatapos maglaro ng nasabing laro kasama ang mga hayop sa gubat, kasama si Dorito, nahuli rin ni Jahi ang kanyang ginang at sinimulang sermonan tungkol sa kung gaano kalupit dapat ang isang demonyo, ngunit lubusang isinantabi lang yun ni Doa para pakainin ang isang gutom na kuneho. Ikinagalit ni Jahi. Habang ginagawa nila yon, dalawang tulisan ang pumalibot sa kanya at sa kanyang ginang. Pagkatapos sipay ni Jahi ang pulang tulisan palayo, nakita niya si Doa na nakikipaglaro sa asul, bago niya rin matikman ang pagtrato ni Jahi sa mga manggugulo. Nang mapayapa ang banta, sinimula ni Jahi na mapagtanto na ang kahinahunan ni Doa. Hindi nagmumula sa pagiging pinalayaw, kundi si Doa ay talagang isinilang na likas na mabuti, na mapapatunayang lubhang mapanganib kaya't wawasakin niya mismo ang kasamaan. Gayunpaman, dumating si Do at ang kanyang tagapagturo sa gilid ng isang bayan kung saan sinigurado ng huli na alam ng kanyang alaga kung ano ang pagnanakaw, bago siya ipadala upang gawin ito, para lang mamangha sa kung gaano kawalang alam si Do sa mismong konsepto ng pagnanakaw, at hindi man lang niya na memorya ang mga teksto na ibinigay sa kanya. Matapos basahin ni Do ang kanyang manifesto sa pamamagitan ng isang maliit na piraso ng papel, inakala ng matandang babae sa kanyang harapan na marahil ay nagpapanggap siyang isang demonyang babae, na nakita niyang nakakatuwa, bago magpas siya na bigyan siya ng baked potato, kahit na walang pera si Do. Matapos lahat, nawalan siya ng kakayahang maglakad, at mga kliyente na bibili ng kanyang gulay, kaya't nagpasya siyang isara ang kanyang tindahan sa nalalapit na panahon. Hindi matanggap ang ganoong sagot, nagpatuloy si Dos na gamitin ang kanyang mahika upang pagalingin ang mga binti ng lola. Sa labis niyang pagkagulat, na labis niyang ikinagalak kaya't nagsimula siyang umiyak.
Sa kabaligtaran, labis ang pagkadismaya ni Jahi sa kayabangan ni Dus, lalo na nang malaman niyang gustong maging demonesa ng dalaga na nang makita kung gaano kagutom ang kanyang tagapayo, inialok ni Dus ang kalahati ng kanyang inihaw na patatas bago pa mag-alok ng kaunting natira sa kanyang ama. Nakaka-rating lang upang kumustahin siya. Habang lumilipas ang mga araw, Jahi, nasanay nang pumapasok sa bayan upang sunduin si Do sa pagtatapos ng bawat araw. Minsan, nasaksihan ni Jahi kung gaano kasaya ang lola dahil sa kumpanya ni Do, habang si Do naman ay nagpapatawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga mukha sa mga manikang gawa ng matanda. Nang marinig na araw-araw silang tumutulong sa mga tao, humingi si Ahriman ng paliwanag kay Jahi, na nagpahayag na naghahanda lamang sila ng entablado upang bitagin ang matanda. Bagaman gaman ang kanyang loob sa sagot na ito, binigyan ni Ahriman si Jahi ng isang puppet salt, na nagpilit sa kanya na sundin ang sinumang magbibigay sa kanya ng anumang utos, kabilang si Do, na ang unang utos ay dalhin siya sa nayon at haplasan siya. Sa kabila ng kalokohan ng utos, nanatili si Jahi na labis na naapektuhan ng kung paano nakakatakot ang hari ng mga demonyo. Gayunpaman, pinayuhan ni Jahi ang kanyang ginang na siguraduhing magbigay siya ng malupit na utos sa lola, kung saan hawak ni Do ang asin at isang listahan ng mga malulupit na utos at salitang gagamitin. Dahil dito, ibinalik si Do sa lungsod. Gayunman, nasira ang kanyang pag-asa nang makita niyang tinutulungan ni Do ang lola ng walang pag-aalinlangan. Dagdag pa rito, may dumating pang ibang tao upang humingi sa kanya ng tulong, habang hindi pa rin nawawala ang bisa ng asin. Habang papalayo si Jahi, nalaman ni Do na lilipat ang matandang babae sa bahay ng kaibigan habang kinukumpuni ang kanyang bahay. Bago umalis, gayunpaman, nagpa siya ang lola na ipamigay ang isang kahon ng mga manika kay Dus, kahit na inalagaan niya. Para sa kanila sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang mga taong pinaggawa niya ng mga ito, at ang mga minamahal niya ng labis tulad ng pagmamahal nila, ay wala na sa mundong ito. Dahil dito, inakala niyang mas mapangangalagaan ng mabuti ang mga manikang ito sa mga kamay ni Dus. Gayunpaman, habang nagmamadali si Jahi pabalik sa bahay ng lola, natuklasan niyang nagwiwisik ng asin si Dus sa mga manika na siyang nagbigay buhay sa mga ito. Mas nakakagulat para sa kanya, pinili ng mga manika na manatili sa lola, kahit na mahusay ang pag-aalaga ni Dus sa kanila. Nang gawing utos ito ni Dus, malugod na sumunod ang lola. Sa kastilyo ng Panginoon ng mga demonyo, nagulat si Ahriman na makitang tulala si Jahi. Habang pinag-iisipan niyang bumalik sa larangan ng digmaan, dumating si Dof sa silid na may dalawang papel, isa para sa kanya at isa pa para kay Jahi, na muling nagulat nang malaman na aktibo pa rin ang epekto ng asin ng papel nang utusan siya ni Ahriman na patuloy na alagaan si Dof, at kay Dof naman ay makipaglaro sa kanya bukas. Isang araw, isang magsasakang tao na tinatawag na Asim ang nakakita ng bulaklak na tumutubo sa bukirin na nagpaalala sa kanya kung gaano kamahal ang mga bulaklak ng kanyang asawa at anak na babae, sina Rashida at Kala, ayon sa pagkakasunod. Sa kasamaang palad para sa kanya, tinangay ng hangin ang bulaklak ng dandelion na hawak lang niya, bago niya napansin ang nagaganap na sunog. Bago niya pa namalayan, nagising si Asim mula sa masamang panaginip na ito. Sa ibang dako, si Jahi ay gaman ng loob nang marinig na ang pagmimina sa kanilang kaharian. Mabuti ang takbo, sa kabila ng kakayahan ng ilang mga panggulo na magdulot ng problema, partikular si Asim, habang iminungkahi ng kanyang mga nasasakupan na bigyan siya ng matinding parusa o tuluyan ng alisin kung kinakailangan. Tinanggihan iyon ni Jahi, dahil alam niyang ang mga alipin ay mahalagang pinagmulan ng kinakailangang lakas tao na maaaring harapin sa ibang paraan. Habang ginagawa niya yun, nagulat si Jahi nang makita si Dos na pumapasok sa mina upang alukin ang mga alipin ng kamote na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa napakaraming kamote na ibinigay sa kanya, gayunpaman, naisip ni Dos na mas mainam na ibahagi ang kanyang stock sa lahat ng nasa mina, kabilang ang galit na si Jahi. Di nagtagal, dumating si Ahriman upang pigilan ang kanyang anak mula sa pagpapakain. Ang mga alipin, ngunit diretsahang hinarap siya ni Jahi tungkol sa kanyang pamamaraan, na pinaniniwalaan niyang dahilan kung bakit nagiging mas mabait si Dos sa halip na walang awa. Matapos akuin ang pananagutan sa pagkabigo ng kanyang ginang sa nakaraang pagsubok, tiniyak ni Jahi kay Ahriman na naghanda siya ng bagong pagsubok para rito. Kailangan ni Dos na disiplinahin ang isang mapanlabang alipin para mapasunod, ngunit dahil naniniwala siyang delikado yun para sa dalaga,
Ipinilit ni Jahi na dapat siyang maghanda ng ilang panukala para sa kaligtasan. Gayunpaman, mas mabilis si Ahriman, dahil inalok niya ang kanyang anak ng isang tungkod na magiging alabok ang sinumang may masamang balak kung sakaling umatake sila sa kanya, at kahanga-hanga ito ng subukan sa isang estatwa. Totoong wala siyang ideya kung ano ang magiging epekto nito sa isang demonyo, at nabigla si Jahi doon, ngunit hindi bababa sa nag-e-enjoy si Dos sa paglalaro sa isang bante ng buhangin. Matapos muling masaktan, bumalik si Asim sa pagtulog, kung saan ipinagpatuloy niya muli ang kanyang panaginip. Sa kanyang pagpunta sa apoy na yun, inatake siya ng mga demonyong tulisan, na umalis matapos nilang mapagtanto na wala siyang maibibigay sa kanila. Nang mawala na sila, dali-daling bumalik si Asim sa apoy na yun, at natuklasan na ang kanyang bahay ang nasusunog, kasama ang kanyang asawa at anak na babae sa loob. Sa kabutihang palad para kay Asim sa pagkakataong ito, nagising siya mula sa bangungot na ito. Samantala, sinubukan ni Jahi na tingnan kung naintindihan ni Dos ang dapat niyang gawin upang makapasa. Ang kanyang paglilitis. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, kumbinsido si Jahi na kaya niyang ipamukha kay Dos na ang mga tao ay isang pangit at mapanganib na kaaway. Nang malapit na silang pumasok, sandaling lumingon si Jahi upang kumuha ng letigo para gamitin ni Dos, ngunit napansin niyang agad na tumakbo si Dos papasok sa bilangguan. Nang makita na ang dalaga ay nakatayo sa harap ng silid ni Asim, naisip ni Jahi na baka magsimulang kamuhian ni Dos ang mga tao kung patuloy niyang tatakutin si Dos. Ngunit nang tanungin ng nauna kung dumating siya upang tanggalin siya, inihayag ni Dos na dumating siya upang bigyan ito ng mga kabute. Labis na ikinabahala ni Jahi, na napagtanto na maling narinig ni Dos ang pangungusap na dapat siyang matalinong apiin, bilang mga kabute. Bagaman sabik si Dos na kumain ng ilang inihaw na kabute kasama si Asim, pinaghihinalaan niyang may binabalak ang Panginoon ng mga demonyo. Kaya naman, tinanggihan niya ang alok ni Dos, dahil hindi siya nabibilang sa mundong ito ng mga demonyo. Dahil nawala ang kanyang asawa at anak na babae, naghiganti si Asim sa pamamagitan ng paglipol sa mga demonyong sumalakay sa kanya at kumuha ng kanyang pinakamamahal. Bagamat nagtamo siya ng malubhang pinsala, nagtagumpay si Asim sa paglipol sa lahat ng tatlong demonyo ng walang tulong, bago nagpatuloy upang ilibing ang kanyang asawa at anak na babae. Bagamat nailigtas niya ang buong nayon, si Asima ay minarkahan ng isang sumpa ng demonyo, na siyang hihikayat ng mas maraming demonyo upang pabagsakin siya. Dahil dito, naisip ng matanda ng nayon na pinakamainam para kay Asima na lisanin ang nayon. Mula noon, nawalan si Asima ng pwesto sa mundong ito, pati na rin ang anumang takot sa kahit ano. Sa kabila niyon, ginamit pa rin ni Duki ang kanyang baston at binuksan ang tarangkahan ng selda. Nabigla si Jaha doon, ngunit naniniwala pa rin siya na magiging abo si Asima sa sandaling mahawakan niya si Duke. Sa kanyang pagkagulat, hindi iyon nangyari, dahil hindi lang hindi naapektuhan si Asima ng baston, kundi pinagaling din ni Duke ang kanyang sumpa ng demonyo at nagsimula siyang makipaglaro dito. Habang ginagawa niya yon, hindi maiwasan ni Asim na maalala ang mga magagandang lumang araw na kasama niya ang kanyang anak na babae, na halos kaedad ng kanyang yumaong anak. Sa loob lamang ng maikling panahon, dumating si Jahi, na una niyang inalala na. Gagawing abo ni Dojo si Jahi sa unang pagdampi pa lang, ngunit magugulat siya na walang nangyari rito. Dahil dito'y nakahinga siya ng maluwag, pinayuhan niya ang batang babae na huwag nang magbukas ng mga kulungan nang walang pahintulot sa susunod. Kalaunan, pumunta ang batang babae at ang kanyang tagapagturo upang ipaalam sa hari na matagumpay ang paglilitis, habang hindi naman mapigil ni Jahi ang pag-iisip kung bakit hindi pa rin siya nawasak. Kinabukasan, nagulat ang ibang mga alipin nang makita si Asim na nasa hindi karaniwang magandang kalooban, na sinabi niyang dahil sa pagkain ng kabute. Dagdag pa rito, kailangan pa nilang tiisin ang init sa mga minahan ng kaunti pa, dahil paparating na ang taglamig at sa gayon ay bubuti rin ang kanilang kalagayan kalaunan. Tungkol sa taglamig, nasiyahan si Du sa kanyang oras sa labas kasama ang niebe, habang gumawa siya ng snowman, samantalang nanatiling bigo si Jabi na siya ay narito sa halip na maghanda ng isa pang pagsubok para sa kanyang ginang. Di nagtagal, isang maikling laro ng snowballs ang nagbigay kay Jabi ng pag-iisip. Dahil ang mga demonyo ay nagiging mas malakas matapos matuto ng magic ng pag-atake, naisip ni Jabi na ito ay isang magandang pagkakataon upang turuan siya nito. Ang tanging problema ni Jabi ay baka magamit ni Do ang itim na mahika sa simula pa lang. Samantala,
Hindi naman ito nakita ni Araman, dahil mayroon siyang madilim na bagay na magpapalakas sa kanya, habang magpapabagsak sa sinumang tao na manggahas na umatake sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa tungkol sa ang kapakinabangan nito, nagpatuloy si Jabi sa pagdadala kay Do sa susunod niyang pagsubok, kung saan sinabi pa niya na gumamit siya ng mahika para hajisan siya ng snowball kanina. Matapos ipakita kung paano gamitin ang kanyang attack magic para maghagis ng maliit na bato, agad na dismaya si Do nang mabaigaw siya. Hindi tulad ng karaniwang magulang na Asyano, gayunpaman, hindi siya pinagalitan ni Jabi. Bagkus, nang makita ni Jabi na humanga si Do sa kanyang kakayahang gumamit ng lahat ng uri ng mahika, nagpasya si Jabi na ipasubok kay Do ang lahat ng uri ng mahika, sa pag-asang makahanap ng isang bagay na kayang galingan ni Do. Sandali, parang si Do ay isang nawawalang pag-asa para kay Jabi, hanggang sa bigla niyang ipinakita na mas mahusay siya kaysa rito pagdating sa paggamit ng freezing magic. Bukod pa rito, labis na natuwa si Jabi nang marinig niyang sinabi ni Do na nais niyang gamitin ito sa mga tao, kaya dinala niya si Araman upang saksihan ang masamang gawain na gagawin ng kanyang anak, na pinasalamatan naman niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lingid sa kanilang kaalaman na ginamit ni Do ang spell na yun upang mas pagandahin ang kalagayan ng pagtatrabaho ng mga alipin, habang nag-aalok ng popsicles para kontrolin ang mga bata. Bagamat labis na nagalit si Jabi sa pangyayaring ito, tuwang-tuwa naman si Araman na nagamit ng napakabuti ng kanyang anak ang kanyang spell, dahil titiyakin itong magiging produktibo ang mga alipin. Bago magpatuloy sa pagtatamasa ng sandaling parang ama kay Doz. Makalipas ang ilang araw, pumasok si Araman sa kanyang silid pambisita upang makita si Doz na naglalaro kasama ang butiki na iniligtas niya noong nakaraang araw. Matapos malaman na inalagaan niya itong mabuti simula noon, nadismaya si Araman dahil naniniwala siya na dapat alagaan ni Doz ang mga demonyo at iba pang nilalang na may mahika. Habang nalulubog siya sa pag-iisip, pumasok si Jahi upang imungkahi na maaari nilang gawin itong isang pagkakataon, lalo na't plano niyang magsagawa ng pagsubok ng kasunduan para sa dalaga. Ang pangunahing pag-aalala ni Jahi ay ang kawalan ng pag-iingat ni Doz. Kaya naisip niya na ang pagpapagawa sa kanya ng kasunduan sa isang familiar na magpoprotekta sa kanya ay magiging isang magandang desisyon. Bagamat sumang-ayon si Araman sa mungkahi ni Jahi, pinaalalahanan niya ito na ang tungkod na ibinigay niya kay Doz noong isang araw ay sapat na upang protektahan siya. Matapos makitaan ng hitsurang tila nagulat at nahirapan, tulad ng isang veterano ng digmaan, dahil sa ginawa ni Doz sa tungkod, nagpasya siyang bigla na lang dalhin si Doz sa labas, nang hindi na nag-abalang kumuha ng alinman sa mga likha ni Araman sa pagkakataong ito. Habang papasok sila sa gubat, ipinaalam ni Jahi kay Doz ang tungkol sa dalawang uri ng kontrata, ang mga Blood Pact at Magical Pact. Ang pagbuo ng ganoong pakikipagkasundo sa isang familiar ay magbibigay kakayahan sa kanila na magsilbing sandata o panangga ng kanilang may-ari. Nang marinig ito, naisip ni Doz na gumawa ng pakikipagkasundo kay Ji Butiki. Ngunit tumanggi si Jahi, dahil ang butiki ay hindi isang mahiwagang nilalang. Matapos ang walang bungang paghahanap para sa isang mahiwagang nilalang, sina Jahi, Doz at ang mga hayop sa gubat ay nakaramdam ng isang malakas na pagyanig, na sinundan ni Doz, hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang naghihirap na dragon. Bago pa man makarik si Jahi, sumugod si Doz sa dragon upang tulungan ito, labis na ikinabahala ni Jahi, dahil ang dragon na ito ay tila nakikilala ang butiki na nasa ibabaw ng ulo ni Doz. Biglang napalibutan sina Jahi at ang kanyang ginang, salamat sa babala ni Salamandra, na nagpagalit sa mga malalagkit na kontrabida, na gumanti sa pamamagitan ng paggapos sa kanya at pagpilit sa kanya na atakihin si Jahi. Dahil hindi matukoy ni Jahi ang pagkakakilanlan ng mga umaataking halimaw at dahil sila ay immune sa bawat mahiwagang kakayahan at habang handa na silang pinsalain si Salamandra, labis na nag-alala si Jahi para sa kanyang dalagita, na ang totoo ay madaling tinatapos ang mga malagkit na halimaw na iyon na parang mantikilya. Nang makitang mahina ang mga ito laban sa mahika ng pagpapagaling, hiniling ni Jahi kay Doz na gawin ang parehong mahika sa natitirang mga slime, maliban sa isa na lumaki ang sukat. Habang nagmamadali si Doz upang pagalingin ang slime, nagawa niyang palayain si Salamandra mula sa salamangka, bago bumaling sa slime at pinasingaw ito. Nang naiwasan ang krisis, nalaman ni Jahi na ang dahilan kung bakit sila pinatakbo ni Salamandra ay dahil ang butiki na hawak ni Doz ay kanyang anak, na kailangan niyang ilayo upang masiguro ang kaligtasan nito.
Bagaman nagpapasalamat sa mga demonyo sa pagliligtas sa kanya at sa kanyang anak, hindi mapatawad ni Salamandra ang sarili sa pag-atake sa kanila. Dahil dito, sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahang maging familiar ni Dos, nag-alok si Salamandra na isakripisyo ang kanyang buhay, basta't mailigtas ang kanyang anak. Nang marinig ito, inalok ni Dos na maging bahagi ng kanyang pamilya sina Salamandra at ang kanyang anak, para lang sila pwedeng manatiling magkasama. Bagamat nabigo sa gayong pamamaraan, naisip ni Jahi na kailangan nilang tiyakin ang katapatan ni Salamandra, na hindi lang nangangailangan ng kanyang pagpayag, kundi pati na rin ang kay Ahriman. Sa kanyang pagkagulat, buong pusong pumayag si Ahriman na i-recruit si Salamandra. Ilang sandali pagkatapos, ibinunyag ni Jahi sa hari na may isang kainahinalang lalaki ang nadakip sa labas ng kastilyo. Sa kabila ng mga pagsubok na paaminin siya, tumanggi pa rin siyang ibunyag ang kanyang binabalak. Habang nag-iisip siya ng ibang paraan para makuhanan ng sagot ang sospek, nakatanggap si Jahi ng kiliti mula kay Sadie, bago pa man din pairan ng pula ang kanyang mukha ni Dos. Natural lang na hindi nalugod si Jahi sa pag-uugaling pambatang ito, lalo na mula sa isang taong dating kasama niya sa pagsasanay. Nang sila'y magtapos, si Jahi ay itinalaga sa unit ng labanan, habang si Sadie naman ay itinalaga sa Pattaya Street. Kahit matagal na siya roon, si Sadie ay nanatili pa ring isang apprentice habang buhay dahil sa kanyang mga kalokohan. Nakakagulat para kay Jahi, ang pakikisalamuhan ni Dos kay Sadie ang nagtulak dito upang maging apprentice sa kalokohan niya. Hindi ito nagustuhan ni Jahi, lalo na nang ibunyag ni Sadie ang kanyang kaalaman sa pakikibaka ni Sahi para maging isang tamang demonyo si Dos. Ngunit wala yun kung ihahambing sa kanyang reaksyon nang sabihin ni Dos na gusto niyang maging isang mapanuksong demo niya, tulad ni Sadie, bago makuha ang pag-aproba ng kanyang ama. Totoo na, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng panunukso, pero ibang usapan yun. Habang palihim nilang sinusundan ang sospek, nagsimulang magtalo sina Sadie at Jahi kung sino sa kanila ang mas mabuting paraan para makakuha ng pag-amin mula rito. Si Sadie ang unang gumawa ng hakbang, dahil naniniwala siyang sinuman ay mabibighani sa kanyang alindog, ngunit nagulat siya nang labis siyang nabigo rito. Habang nagmamaktol siya, nakakita si Dopey ng lipstick na nahulog kay Sadie. Sa ngayon, gayunpaman, matapos paano niya napakalma si Sadie, nagpa siya si Jahi na sumubok, sa pamamagitan ng paglalapit ng kanyang dalawang burol sa mismong mukha ng sospek. Sa simula, mukhang gumagana ang plano, hanggang sa hindi niya matanggap na siya ay isang bagay. Kasing walang hiya yun, bago sinaktan ang sospek. Dahil sa lubhang pagkabigo ng pareho niyang amo, sinubukan ni Dos na suportahan si Sadie sa pag-iisip. Sa katunayan, sinubukan ni Sadie na makipag-ugnayan muli sa lahat, dahil wala siyang anumang magpapatingkad sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang pambatang katawan. Nang humingi siya ng tawad kay Dos sa pagkasira ng kanyang paglilitis, ibinunyag ni Dos na hindi pa sirang-sira ang kanyang paglilitis, at marami siyang natutunan mula kay Sadie, na agad niyang isinagawa upang subukin agad. Sa pagkagulat ng kanyang mga tagapagturo, lahat ng pang-aakit at pagpapahirap ay nabigo, habang ang mga pambatang kalokohan ni Dos ang nakakuha sa kanila ng mga pag-amin na kanilang nais, dahil ang lalaking ito ay ang isa na nagpinta sa mga pader ng syudad. Sa kabila niyan, nagdebate sina Jahi at Sadie kung nakapasa ba si Dos sa kanyang pagsubok o hindi. Kahit panilinaw ni Dos na nagtagumpay siya salamat sa mga turo ni Sadie. Upang ipagdiwang ang malaking tagumpay na ito, gumamit sina Dos at Sadie ng lipstick upang magpinta sa mga pader, sa kanilang mga mukha, sa mukha ng sospek, at maging kay Salamandra, labis na ikinadismaya ni Jahi. Dahil ang hari ng demonyo ay kilala bilang isang walang puso at walang awa na halimaw, isang babaeng nagpapanggap na santa na tinawag na Marion ay nagpasya na kumilos upang iligtas ang mga taong pinagsisilbihan niya. Hindi alam na ang parehong mga pinagsisilbihan na ito at ang kanilang mga anak ay nabubuhay sa mas mabuting kalagayan, mula nang makilala nila ang kanyang anak. Pagkatapos makipagkita sa mga batang walang kalayaan, nakipaglaro si Dos sa kanila sa parke na ginawa ng mga matatanda para sa kanila. Habang masayang naglalaro ang mga bata, tinuruan nila si Dos tungkol kay Santa, na sa tingin ko ay walang sino man sa inyo ang hindi nakakakilala kung sino siya. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit sinabi ng mga bata kay Dos ang tungkol sa Pasko ay ito ang mismong araw ngayon. Gayunpaman,
Para makakuha ng regalo mula kay Santa ay kailangan isulat ng mga bata ang kanilang mga pangalan at ang mga regalong gusto nila sa isang piraso ng papel, at dahil wala silang access sa alinman sa mga ito, wala silang makukuhang regalo. Nang marinig ito, nagpasya si Dos na tumulong, sa pamamagitan ng paghiling kay Jahi na bigyan siya ng mga panulat at papel. Sa kanyang bahagi, nanindigan si Jahi laban sa ideya dahil naniniwala siyang ang mga kagamitang ito ay mapanganib na sandata sa kamay ng mga alipin. Kaya naman, nagpasya si Arama na bigyan ng Crayola ng kanyang anak sa halip na mga panulat. Saka, narinig din niya ang tungkol kay Santa, ngunit hindi siya naniniwalang may ganoong nilalang sa simula pa lang, kung hindi ay may iwan ang kanyang kaharian sa guho. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Jahi ng mga paraan upang gawing malaking pakinabang si Santa sa kanilang mga pagsisikap sa digmaan, na nagtulak sa kanya na gumawa ng bagong pagsubok para kay Dus upang mahuli si Santa Claus. Bagamat sabik siyang isakatuparan ng isang plano upang mahuli si Santa, hindi ganoon kasabik si Arama na makilahok, ngunit sa huli ay pumayag din. Gayunpaman, nagpasya siyang panuorin ang lahat mula sa likuran. Habang naghahangad ang mga bata, dumating si Marina sa paligid ng kastilyo upang patulugin ang mga gwardya, para lamang makalusot siya sa Keman Pari Ugat karapatang ari. Sa kabila ng pagpapatulog niya sa lahat ng nasa loob ng kastilyo, nabigo si Marina na hanapin kung nasaan talaga ang mga bata, na labis niyang ikinayamot kaya't inilabas niya ang lahat kay Ton, at hindi dahil nagbigay ito ng mapanuyang komento tungkol sa kanyang mga hakbang na Mongolian. Habang abala siya sa pagbabanta na ipapaharap si Ton sa matinding kapahamakan, ay biglang nagulat si Marina kay Duque, na hindi lamang nanatiling gising hanggang gabi, kundi hindi rin nakatulog sa kabila ng matinding pagpupunyagi ni Tont na patulugin siya, kaya naman nagustuhan siya ni Marina. Bago pa niya namalayan, pinayagan ni Marina si Dod na tulungan siya sa pamimigay ng regalo sa mga tao, na naging dahilan para tawagin siya ni Tont na isang demonyo. Ang nakakatawa ay siya mismo ay hindi lang isang demonyo, kundi isang gnome din. Bagaman kilala ang Tauntos sa paggawa ng mga laruan, kilala rin sila sa pagiging nagdudulot ng problema sa mga tao. Minsan, nahuli ng isang batang babae ang isang Tauntos na nagnanakaw ng pagkain, bago tumakbo sa silid sa bubungan. Habang nagsisimula na itong maniga sa ginaw at gutom, nakita siya ng batang babae at binigyan ng cookies at gatas, bago sila natulog ng magkasama sa silid sa bubungan. Mula noon, nagbago ang pananaw ng Tont na yun sa mga tao, na nagtulak sa kanya na padalhan sila ng regalo taon-taon, hanggang sa kalaunan ay naging si Santa Claus siya. Bukod pa rito, nabanggit ni Marina na ang isang Tont ay makakagawa ng mga regalo kapag sila ay naging Santa Claus. Matapos magustuhan ng isang drawing na ginawa ni Duque at ng ibang mga bata ng maraming Santa, nagulat si Marina hindi lang na itinuturing ni Duque ang mga batang yun bilang mga kaibigan niya, kundi pati na rin na itinuturing din niya siya at ang Tont bilang kanyang mga kaibigan, bago pumunta upang ipamahagi ang huling 3 regalo. Sa pagdating ng mga regalong ito sa kanilang mga patutunguhan, ikinatwiran ni Marina na tapos na ang kanyang trabaho at dapat na siyang umalis, ngunit hindi bago bigyan si Duque ng isang hiling dahil sa pagiging isang mabuting bata. Alam kong gusto rin ninyong mga mabubuting bata na mabanggit, ngunit lumihis ako sa paksa. Matapos pag-isipan nito, ninais ni Duque na mas makatulong pa kay Santa Claus, kaya't ipinangako ni Marina na babalik at bibisitahin siya muli hanggat mananatili siyang mabait na bata. Pagkagising ng lahat kinabukasan, nalungkot si Jahe nang malaman na nakipagkita si Duque sa isang santa na babae, na umalis matapos mag-iwan ng regalo para sa lahat sa kastilyo, kasama na si Duque, na matapos buksan ang kanyang kahon ay nakatanggap ng 3 santa outfit para sa kanya, sa kanyang ama, at isang masikip para kay Jahe na halos hindi makasya sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na isang kabiguan ang pagsubok na ito, inutusan ni Ahriman ang kanyang anak na dakpin si Santa Jahe, na kanyang itinuring bilang isang natapos na misyon. Ilang araw pagkaraan, nalaman ni Ahriman na may gumuho ang pader sa minahan, at sa kasamaang palad, mayroon ding mga nasawing buhay. Upang hindi masangkot ang kanyang anak, nagpasya si Ahriman na ibalik siya upang magtuon sa pag-aaral kung paano gamitin ang kutsilyo ng maingat. Nang makita ang labis na pagiging mapagbantay ng hari sa kanyang anak, sinigawan siya ni Jahe, na nagtulak kay Ahriman na ihayag na sa kabila ng una niyang pagtutol, tama ang sinabi ni Duque na dapat siyang matuto kung paano magluto ng sarili niyang pagkain, dahil kadalasang abala sila ni Jahe sa trabaho. Habang hiningi niya kay Jahe na intindihin siya para doon,
Nag-alala si Jahe na siguro ay matagal na niyang nalampasan ang Rubicon. Gayunpaman, hindi iyon nakahadlang. Ang masayahing si Duque sa pagpapakagat kay Jahe sa kanyang sandwich. Labis na nalungkot ang kanyang ama, na nagtulak kay Jahe na imungkahi kay Duque na gumawa ng pagkain para sa ibang halimaw. Napansin ni Ahriman ang kanyang mga intensyon, at iminungkahi pa nga na ang susunod na pagsubok ng kanyang anak ay ang pakainin ang kanyang alaga. Matapos siyang dalhin sa minahan upang saksihan ng aksidente na kakaganap lamang, agad na tinulungan ni Duque ang mga nasugatan, dahil aniya, hindi sila makakapagtrabaho kung hindi niya gagamutin ang kanilang mga sugat. Hindi ito nagustuhan ni Jahe, lalo na nang malaman niyang hindi man lang kabisado ni Duque na ang tatlong prinsipyo ng pagiging demonyo ay ang matalinong manlupig, magnakaw, at magwakasan ang buhay. Iba, sa totoo lang, dapat pinapakain ng mga demonyo ang mga pesteng tao na yun sa mga halimaw, gaya ni Drudge, na alaga ni Ahriman, na naging malaking tulong sa hari sa kanyang pagsakop sa mundo, lalo na pagdating sa pagharap sa mga natalong tao na naiwan sa larangan ng digmaan. Matapos linawin sa batang Duque na ang kaligtasan ni Drudge ay nakasalalay sa pagbibigay niya ng mga nasugatang tao para dito, ang batang demonyong babae ay natagpuan ang kanyang sarili na nasa alanganin, na sinadya ni Jahe upang pilitin siyang ibigay ang mga tao kay Drudge. Habang inaasahan niyang bababa ang Duque upang kunin ang nasugatang babae para ibigay kay Drudge, nagulat si Jahe na makita ang kanyang dalagita na pinagagaling ang sugat nito, na nagngingit-ngit si Drudge sa galit kaya kailangan niyang bumaba. Bilang tugon, nagpasya si Duque na bigyan siya ng sandwich. Nagtalo si Jahe na hindi yun kakainin ng halimaw, ngunit matapos ang kaunting pag-aatubili, hindi lamang kinain ito ni Drudge kundi nagustuhan pa niya. Lumabas na inilagay ni Duque ang kanyang mana sa mga sandwich na ginawa niya, na nagpapaliwanag kung bakit nasiyahan si Drudge sa kanyang pagkain. Matapos bigyan ng mas maraming sandwich ang mga taong napilitang maglingkod, ginamit ni Duque ang lakas ni Drudge upang tanggalin ang mga guho ng bumagsak na pader ng minahan, labis na ikinagulat ni Ahriman. Habang naglalaro si Dus kasama si Drudge at ang sanggol na butiki sa labas, nagmungkahi si Jahe ng isa pang pagsubok kay Ahriman, isang pagsubok na may pagpapahirap, kung saan kailangan niyang mag-alay ng isang bungkus ng mga mansanas na may lason sa mga tao, dahil umaasa siyang gising nito ang kanyang sadismo, na agad namang sinang-ayunan ni Ahriman. Pagkabalik na may basket na puno ng mansanas, nalungkot si Jahe nang bihisa ni Ahriman ang kanyang anak ng pulang balabal. Gayunpaman, agad na wala ang kanyang pagkalungkot nang marinig niyang ang pulang balabal na ito ay para sa proteksyon ni Dus. Matapos ipaalam sa batang demonita ang tungkol sa kanyang pagsubok at ang uri ng mansanas na ibibigay sa kanya, dinala ni Jahe ang kanyang dalaga sa kung saan gaganapin ang susunod nitong pagsubok. Sa pagkakataong ito, mas sigurado siya kaysa dati na walang paraan upang mabaigo si Dus. Habang nasa alapaap ang kanyang isip, muling nagising si Jahe upang makita si Dus. Pagsagip sa isang pusa, hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa kanilang patutunguhan. Matapos siguraduhin na hindi sasabihin ni Dos sa sinuman ang tungkol sa likas na katangian ng mansanas o sa kanyang pagiging isang demonyo, pumasok ang dalawa sa loob ng lungsod, kung saan nasaksihan nila ang mga taga-nayon ng Fakabola na ginigipit at pinipilit sumunod ng isang demonyo, si Ashma, isang walang-awang higanti na hindi man lang kumurap ng magmakaawa ang isang babae para sa pagkain at gamot para sa kanyang anak, habang sinasabing siya ay isang sugo ng Diyos. Hindi ito nakaligtas kay Jahe. Nabatid na ang isang sugo ng Diyos ay isang nilalang na makalangit na tulad ng mga anghel at iba pa, ay dapat may mga pakpak at isang halo sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa paglala ng sitwasyon, naisip ni Jahe na mas mainam na makaiwas sa gulo, ngunit bago pa niya ito maipahatid kay Dus, ang dalagita ay nakialam na, isinisiwalat ang lahat ng ipinagbabawal ni Jahe. Sa kabila nito, lumapit si Dus upang ialay ang kanyang mga mansanas ng paakit sa gutom na bata, na nilinaw na ayaw na niya ng karagdagang paakit. Samantala, tapos na si Ashma sa pang-aapi sa mga taga-nayon na naglakas loob na sumuwi sa kanya, bago bumaling upang nakawin ang mga mansanas ni Dos. Nalaman lamang niya na nalisan ang mga mansanas na ito matapos siyang sumakit ang tiyan. Bilang ganti, naglakas loob si Ashma na saktan si Dos, na nagdulot para ang balabal ni Dos ay mag-teleport sa kanyang ama upang ipagtanggol siya, bago pumasok si Jahe para pabagsakin ang ogre. Matapos malaman na nagpapanggap lang ang ogre na isang nilalang mula sa langit,
Hindi napigilan ni Aframan na ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang anak sa pag-aalok ng mga nakal-alasong mansanas, ikinadismaya ni Jahe. Ilang sandali lang, binigyan ni Dus ng masarap na mansanas ang nagugutom na babae, na malugod niyang tinanggap. Walang pakialam na bumagsak ang kanyang anak sa pagsubok, tulad ng karaniwang mga magulang sa kanluran, iprinuklaman ni Aframan sa mga taga-nayon na aalukan niya sila ng proteksyon at pagkain, basta magtrabaho sila para sa kanya, na dahilan para purihin nila siya bilang kanilang bagong tagapagtanggol, na ikinatahimik ni Jahe. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay dumating ang mga anghel sa nayon, kung saan sila ipinangako ang proteksyon sa mga taga-nayon, tanging upang tanggihan ang mga sawa na taga-nayon. Sa huli, lubhang bumuti ang kanilang buhay simula nang dumating si Araman. Hindi ito nagustuhan ng pinakabatang anghel, si Mayu, na nagpasya na ipinilit isama ang mga taga-nayon sa kanilang bagong tirahan, habang hindi man lang napansin ng mga demonyong gwardya. Matapos dalhin ang mga tao sa kalangitan, marami sa mga anghel ang nagulat pa rin sa pagiging kakaiba ng mga taga-nayon. Sa kabila niyon, tiniyak din nilang sabihin kay Mayu na ang kanilang ginawa ay itinuturing na pagdukot, na naging dahilan upang magalit ang huli sa kanila, dahil siya ay lumakas ang loob sa kanyang pagiging makadigmaan laban sa mga demonyo, na nagtulak sa kanya na umabot sa puntong magpatuloy. At labanan ang hukbo ng demonyong Panginoon ng mag-isa, labag sa pakiusap ng kanyang mga kasamahan. Sa kabisera ng mga demonyo, galit na galit si Araman nang malaman niya ang nangyari, kaya sinimulan niyang sirain ang lahat ng nakapaligid sa kanyang kastilyo. Nang makita ito, pinayuhan ni Jahe si Duba na maglaro mag-isa, dahil abala siya at dahil sa delikadong sitwasyon sa labas ngayon. Habang nagiging magulo ang mga pangyayari para sa hari at kay Jahe, masayang nagdodrawing si Duba ng kahit anong makita niya. Nang makasalubong niya si Mayo, na naiwan sa kagubatan matapos mahulog mula sa langit, at may mga asong nananakot sa kanya. Matapos paalisan ang mga aso at magpakilala, nanatiling bastos si Mayo gaya ng dati, habang nagkukunwari na alam niya ang makabubuti para kay Dub. Kaya naman, nagpasya siyang iuwi siya, nang hindi alam na si Dub ay anak ni Araman. Bagaman nailigtas niya si Mayo sa kapahamakan salamat sa tulong ng mga hayop sa kagubatan, labis na nabalisa ang anghel na baka masaktan siya sa paligid niya dahil sa kanyang kapabayaan. Bukod pa rito, nag-alala siya na baka saktan siya ng mga demonyo kung makasalubong nila siya. Noon lamang inihayag ni Dub na ang mga demonyo ay palaging mabait sa kanya at sa mga nakapaligid sa kanya, dahil isa siyang demonyo sa simula pa lang. Kahit na hindi niya siya nilinlang at wala siyang balak na kailanman. Pagtatanggal sa kanya, naisip ni Mayo na niloloko lang siya ni Dub sa buong panahong iyon, na humantong sa pagsugod niya rito. Habang ginagawa niya yon, sobrang nakatutok si Dub sa pagsunod sa isang paru-paro kaya nailigin niya ang lahat ng atake ni Mayo. Nang mapagtanto na lang niya kung ano ang ginagawa ni Mayo, tinamaan ng huli ang likod ng kanyang ulo sa isang puno at nawalan ng malay. Pagkatapos gamutin ang sugat ni Mayo, dinamitan ni Duba si Mayo bilang si Big Brother. Lubos na ikinagulat ni Mayo, bago ipakita kung gaano siya kasaya na maging anghel ito. Bagamat nadismaya siya na ang halo sa tuktok ng ulo nito ay hindi donut, patuloy pa rin siyang gumuhit ng sarili niya at ni Mayo na nagsasaya, na naging dahilan upang makita ng huli si Duba bilang isang kakaiba. Sa huli, ang mga demonyo at anghel ay nakatadhanang maglaban sa isa't isa, lalo na't ang mga anghel ay napipilitan kamakailan na tumulong sa mga tao ng palihim. Bilang tugon, iminungkahi ni Dub na pinakamainam na magkasundo ang dalawa. Sa kabila ng pagtutol ni Mayo, ipinakita ni Dub sa kanya ang kanyang retrato, kung saan sa kabila ng pagiging demonyo niya, gusto pa rin niya ito. Nang marinig ito, at sa wakas ay natagpuan siya ng ibang mga anghel, nangako si Mayo kay Dus na makikipagkasundo siya sa mga demonyo kung silang dalawa ay magiging monarka ng kani-kanilang panig. Sa ibang dako, nagsimulang mag-relax si Araman nang tiniyak ni Jahe, Akuman, Yaria, at ng mga gwardya na ibabalik nila ang kanyang mga pinagsisilbihan ng walang palya. Sa maikling panahon, dumating si Do upang ipakita sa kanyang ama ang larawang iginuhit niya, dahil papalapit na ang kaarawan nito. Nag-alala si Jahe na lalo lang magpapalala si Do sa sitwasyon sa iginuhit nitong larawan, ngunit ikinagulat niya ang pagpapahalaga ni Araman dito, na naging dahilan upang makaiwas ang kanyang mga nasasakupan sa anumang kapahamakan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Jahe sa isang lumang kaibigan niya, si Vyushu, na humanga sa paglilingkod niya bilang tagapag-alaga ni Do.
Hindi niya alam na lubhang nasaktan ang kalooban ni Jahi sa pagiging manifestasyon ng isang batang Asyano sa paningin ng kanyang mga magulang, hanggang sa napaiyak siya. Kinabukasan, naiinis si Jahi sa ginagawang kalat ni Dus up her hair, ngunit lalo na nang hindi ito ininda ni Araman. Sa wakas, ang lahat tungkol sa kanya ay kung bakit nagpasya si Jahi na maghanda ng isang pagsubok para kay Dus. Matapos na ipaguhit ang batang Dimenes ng isang mahiwagang bilog, ipinakita ni Jahi kung ano ang dapat maging anyo ni Dus, sa pamamagitan ng pagiging isang nakakatakot na halimaw upang pilitin ang mga alipin sa pagsunod. Kung sinusundan mo ang recap na ito, sa tingin ko alam mo kung paano naganap ang pagsubok na ito, pati na rin ang reaksyon ni Jahi sa kinalabasan, sinubukan niyang ipakita muli ang lahat ng dapat taglayin ni Dus. Ngunit sumuko sa kanyang labis na pagkadismaya higit pa sa dati, bago niya naisip na mayroon pa siyang isang asong baraha. Iniangat ang kanyang manggas, kung saan nakalagay ang isang halaman na ibinigay ni Araman sa kanya upang ibigay kay Dus sa mga oras ng kagipitan. Bagamat umasa si Jahi na ang paggamit ng bihirang halamang ito ay gagawing halimaw ang kanyang amo, lumaki lamang si Dus sa sukat ngunit hindi naman lalong naging nakakatakot para sa mga alipin. Sa katunayan, ang mga demonyo, pati na rin ang kanyang ama, ay lubhang nabigla sa takbo ng mga pangyayari, bago binuhat ni Dus si Jahi at ang dalawang gwardya sa kanyang balikat. Habang naglalakad siya palabas, sinindak ni Dus ang bawat demonyong nakasalubong niya. Pagbalik niya sa minahan, napagtanto ni Jahi na dahil sa paglaki ng kanyang sukat, maaaring talagang mas lumakas si Dus. Dahil dito, inutusan niya itong harapin ang mga alipin, kung saan sumunod si Dus. Sa kabila ng pagtingin pa rin ng isang simp at ng kanyang kaibigan na siya ay kaakit-akit, naalarma sila na isang malaking bato ang malapit nang bumagsak sa kanila. Sa kabutihang palad para sa kanila, dumating si Dus sa tamang oras upang saluhin ang tama para sa kanila, kaya nailigtas muli ang mga tao. Bagamat tiniyak niya sa kanila na maayos pa rin siya pagkatapos bumalik sa kanyang orihinal na laki, bumalik si Dawat kay Jahi. Sa simula ay sinisi niya ito sa muling pagliligtas sa mga tao, ngunit nang magsimula siyang makaramdam ng pagkadismaya na wala siyang naituro dito, nagsimulang umiyak si Dawat. Sa katunayan, masakit pala ang tama na natamo niya, ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang luha sa harap ng mga tao upang hindi ipakita ang kanyang kahinaan na siyang eksaktong sinabi ni Jahi na gawin niya. Nang mapansin niya yun, umasa si Jahi na natututo si Dawat mula sa kanya, kaya pinagaan niya ang loob ni Dawat na magiging mas malakas ito upang makayanan ang ganoong sakit sa hinaharap. Habang ginagawa nila yon, sumugod si Arman sa eksena matapos makita si Dawat na may bukol sa ulo. Sa ibang dako, nahihirapan si Sadie na makahanap ng trabahong nababagay sa kanya, nang dumating si Do para ipakita sa kanya ang isang bagong biro. Nang marinig ito, nagkaroon si Sadie ng ilang nakakatawang ideya. Matapos dumating si Jahi sa eksena, hinamon ni Sadie si Jahi para sa posisyon ng tagapagsilbi ni Dus. Bilang tugon, kinuha ni Jahi si Dus at binaliwala ang kanyang karibal. Natural lang, hindi ito nagustuhan ni Sadie. Kung tutuusin, napagtanto ni Sadie na hindi siya ginawa upang maging isang mang-aakit mula nang makasalamuhan niya ang sospek na yun. Matapos ang maikling pagtatangka ni Dus na gulatin si Jahi, isiniwalat ni Sadie na dahil kinikilala siya ni Dus bilang master ng kanyang kalokohan, nagpasya siyang maging kanyang tagapaglingkod. At anong paraan mayroon siya upang patunayan ang sarili na karapat-dapat doon? Maliban sa paghamon kay Jahi, sa kabila ng paunang pagtanggi nito, ang pagkahulog sa biro ng utot ang nagtulak sa kanya upang tanggapin ang hamon ni Sadie, basta't ang matatalo ay hindi na makikita si Dus habang buhay. Sa simula, naniwala si Jahi na ang kanyang hamon ay ang direktang pakikipaglaban kay Sadie. Ngunit nang makilala niya lamang si Arman niya napagtanto na ang hamon ay tungkol sa paglilinis ng magulong silid. Dahil hindi kapantay ni Sadie si Jahi sa pisikal, ang ganoong hamon ay inakala na patas para sa kanilang dalawa. Ang mga patakaran ay simple. Kung sino ang maglilinis ng kanyang bahagi ng silid ng pinakamabilis at pinakaepektibo ang mananalo. Inakala ni Sadie na siya ang may kalamangan, dahil alam niya na laging iniiwan ni Jahi ang mga gawain sa iba para asikasuhin. Gayunpaman, nagawa ni Jahi na manalo sa round na ito, habang ang bahagi ng silid ni Sadie ay naging mas magulo pa kaysa dati. Sa inis sa takbo ng mga pangyayari, nagpasya si Sadie na hindi kasama ang round na ito. Ang kanilang susunod na hamon ay paglalaba, na nagtapos din sa pagkapanalo ni Jahi.
Ang parehong resulta ay para sa hamon sa pananahi, at maging ang hamon sa DIY na ikinainis ni Sadie. Sa kabila nito, hindi pa tapos si Sadie, dahil iminungkahi niya na ang susunod nilang hamon ay pagluluto. Doon na talaga nagningning si Sadie, salamat sa madalas niyang pagtulong sa kanyang ina sa kusina noon. Habang ang pagkain ni Jahi ay napakapangit na pinawalang malay niya si Ereman. Dahil doon, nagpa siya sina Sadie at Jahi na ipapili kay Duke kung sino ang magiging kanyang permanenteng tagapaglingkod. Dahil si Ereman ay wala sa kondisyon upang magsalita, lalo na para magpas siya. Matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Duke na itanong kung ano nga ba ang isang tagapaglingkod, ikinagulat nina Jahi at Sadie. Kung tutuusin, alam lang niya kung ano ang isang Atrentrana. Matapos malaman ang tungkol sa kung ano, isang tagapaglingkod ay, nagpa siya si Duke na manatili bilang ganoon ang pareho niyang ate, dahil mahal niya pareho ang pagsasanay at kalokohan, bago kumain sa pagkain ni Jahi, na nagustuhan niya dahil gawa ito sa kamote at dark matter. Bagaman ang hamon ay nagtapos sa tabla, iginiit ni Sadie na patuloy niyang hahamunin si Jahi hanggang sa manalo siya, bago umalis sa pinangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat sina Jahi at Dush na makita na punong-puno ang cafeteria ng mga tao na dumating ng maramihan para tikman ang masarap na pagkain ni Sadie, na sa wakas ay nakahanap ng perpektong trabaho para sa kanya. Isang gabi, ang mga gwardya ng kastilyo ay nagpapatrol, bago sila inatake ng isang halimaw sa dilim. Kinabukasan, si Jahi ay nalungkot nang malaman na si Doi ay mag-isang pumasok sa kagubatan. Si Ereman naman, hindi gaanong pinansin ito, dahil karaniwang ginagawa lang ni Doi ang mga bagay na nakasanayan niya. Sa katunayan, hindi batid ni Ereman ang mga ulat mula sa mga tauhan ni Jahi tungkol sa presensya ng mga kilalang nakakatakot na halimaw, sina Gouch at Oran sa kagubatan ng kastilyo. Ayon kay Jahi, ang sinumang tumingin sa kanilang mga mata ay naninigas sa takot na parang sila ay isang uri ng medusa, habang si Jahi ay nagtungo upang hanapin si Duke at ibalik siya. Ang huli ay abala sa pagtatangka na takutin palayo ang isang grupo ng mga kuneho, bago nalaman na siya ay nadaig ng mga kuneho. Habang ginagawa niya yon, sinubukan ni Gouch at Oran na gulatin ang maliit na Dims. Naisip nila sa una na nagtagumpay sila sa pagtataboy sa kanya, hanggang inihayag ni Doka kung gaano siya katuwa sa nakakatakot nilang anyo, na siyang ikinatakot naman ng dalawang magkapatid kaya gusto nilang tumakas. Habang nilalaro ni Doka si Ukraino, gayunpaman, napagtanto niya na nagkagusto ang maliit na batang babae sa kanila sa kabila ng kanilang nakakasuya na hitsura. Si Gouch ay hindi gaanong interesado sa simula, ngunit sa huli ay pumayag kay Doka ng kasing bilis ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, ang tatlo ay nagsimulang maglaro, kumanta at sumayaw ng magkasama hanggang napagod ang magkapatid. Matapos kumuha si Dao ng tubig para sa kanila, sinubukan ni Oran alalahanin ang huling pagkakataon na siya at ang kanyang kapatid ay nakipaglaro sa isang tao ng ganito. Bagaman gusto nilang makipaglaro sa kanya habang buhay, naniniwala sila na bibigyan nila siya ng maraming problema at na matatakot talaga siya sa kanila kapag lumaki na siya. Kaya naman, pumayag silang umalis muna, ngunit hindi bago malaman kung ano ang ginagawa ni Duz. Matapos malaman na gusto ni Duz na maging nakakatakot, upang maging isang ganap na demonyo, tiniyak ni Oran sa kanya na magtatagumpay siyang maging nakakatakot sa pamamagitan ng pagsasanay. Kung tutuusin, lahat ay may mga bagay na hindi nila magaling, at iba pang nagpapabahala sa kanila, kabilang si Gouch, na nag-aalala na hindi makapaglaro kasama ng ibang tao. Nang marinig ito, naisip ni Duz na pinakamainam na ipakilala ang magkapatid sa mga tao at demonyo sa kastilyo upang makipaglaro. Bagaman nangatwiran si Gotchet na dahil sa kanilang pagiging nakakatakot ay mas mahihirapan ang mga tao na tingnan sila, naisip ni Dao na sobrang laki ni Gotchet kaya madali siyang makita sa laro ng taguan. Nakakatuwa ito para kay Oran, na naisip na hindi naintindihan ni Duz ang sinasabi ni Gotchet. Dahil sa paniniguro ni Oran, pumayag si Gotchet na sumama sa kanya at kay Duz sa palasyo ng kaharian, kung saan kaagad silang nakipaglaro sa mga matatanda, gwardya at mga bata. Partikular na ang mga bata ay nasisiyahang magsanay sa paggawa ng nakakatakot na mukha kasama si Duz. Habang nakikita ito mula sa malayo, nalibang si Oran, habang hindi mapigilan ni Jahi ang isipin na si Duz ay marahil kahanga-hanga sa kung ano siya. Nang gabing yon, habang hindi makatulog si Jahi matapos maalala kung gaano siya kitakot sa mga multo,
Una siyang natakot nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Gayunpaman, lumabas na si Duz pala ang pumasok sa kanyang silid matapos matakot sa kulog at kidlat, na dahilan upang matulog siya sa tabi ni Jahi. Ilang araw pagkatapos nito, napilitan si Jahi na iulat na kulang siya sa mga pagsubok ni Duz, na naging dahilan upang bigyan siya ni Eraman ng isang misyon na sa kanya lamang niya maipagkakatiwala, dahil hindi lamang ito makakapagdulot ng benepisyo sa kanya kundi magiging bahagi rin ng mga pagsubok ni Duz. Nang marinig ito, tinanggap ito ni Jahi bago magtanong tungkol sa uri ng nasabing misyon, bago pa man niya malaman kung ano ito. Laking gulat niya, ang misyong iyon ay kinabibilangan ng pagsama kay Duz sa isang bakasyon sa Tore ng Espiritu, na matatagpuan sa gitna ng mga dimensyon kung saan magkasamang namumuhay ang iba't ibang nilalang mula sa ibang mundo. Sa kabila niyan, laging may banta ng gulo, na siyang nagpapaganda sa toreng ito bilang perpektong lugar upang matuto pa tungkol sa mga taong sa kalaunan ay sasakupin nila. Habang tinatalakay niya ang layunin ng pagbisitang ito kay Jahi, kinailangan ni Eraman na ihinto ang pag-uusap upang sumayaw sandali kasama si Duz, na umakit sa pansin ng lahat sa tore. Nang anyayahan ni Eraman si Jahi na makisama sa kasiyahan, hindi niya ito mahanap, dahil nawala ito sa karamihan sa hiya sa maharlikang pamilyang ito. Pagkatapos niyang saglit na maibalik sa ayos ang kanyang isip, isang kawan ang dumagsa upang makisali sa kasiyahan, na ikinawala ni Eraman sa paningin ni Duz. Habang hinahanap niya ang dalagita, unang inakala ni Jahi na ang mga sungay na nararamdaman niya sa karamihan ay kay Duz, para lang matuklasan na mali ang kanyang nahuli. Ngayong kumpirmadong nawawala na si Duz sa karamihan, naghari ang matinding takot. Sa katunayan, ginawa ni Doka ang kanyang makakaya upang hanapin ang kanyang ama at si Jahi sa pagtatanong sa mga tao habang tumutulong sa iba. Matapos matulungan ng dalagita ang isang babae na pakalmeyan ng kanyang anak, sa wakas ay natagpuan siya ni Jahi. Sa kabila ng pagkadismaya ni Jahi na tumutulong ang kanyang ginang sa mga tao, hindi napigilan ni Doka na yakapin agad si Jahi, dahil na-miss niya ito at ang kanyang ama matapos mawala. Pagkatapos pakalmeyan si Doka, pumunta ang dalawa para hanapin ang hari. Pagkatapos nilang magsama-samang muli, nagtungo ang tatlo sa isang selo-selong hapon, kung saan hindi maiwasang masiyahan si Eraman sa pagkain at inuming inihandog sa kanya, bago niya pakainin ang kanyang anak ng ilan dito. Si Jahi naman, hindi gaanong pinansin ang mga yokai na nagpapansin sa kanya. Sa halip, mas nakatuon siya sa pagtuturo kay Doka kung paano kumain gamit ang chopsticks. Matapos lubos na magsaya ang tatlo, tinapos nila ang kanilang araw sa pagligo sa mainit na tubig, kung saan napagtanto ni Jahi na lubusan niyang nakalimutan ang misyon. Nang muli siyang makasama sina Eraman at Dao, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya na hindi niya gampanan ang kanyang mga tungkulin, ngunit inihayag ni Eraman na wala naman talagang misyon sa umpisa pa lang. Sa katunayan, sigurado siya na hindi darating si Jahi maliban kung sabihin sa kanya na may misyon para sa kanya. Sa kabila ng unang plano ni Eraman na ito ay isang family trip, ipinilit ni Dao na sumama rin si Jahi, dahil itinuturing niya itong kanyang ate. Bagaman masaya sa ganoong komento, hindi maiwasang banggitin ni Jahi na ang kanyang hari ay lalong nagiging katulad ni Dao. Sa kabila ng hindi yun isang papuri, napaupo ni Dao ang kanyang ate sa tabi niya para manood ng paputok. Pagbalik sa kastilyo, sinubukan ni Jahi na magkaroon ng ibang gupit, na nagpabago sa kanya. Agad na maisip na ipapalagay ni Sadie na nahulog ang loob niya sa isang ogre o cyclops. Ikinahiya ang ganoong komento na ibinato sa kanya, naisip ni Jahi na paikliin ito, na sa tingin niya ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng hari. Matapos maharap sa ganoong dilema, nagpasya si Jahi na walang gawin tungkol dito. Habang nagsasanay siya sa paggamit ng isang kasangkapan upang mag-teleport, nabalam si Jahi ni Akramon, na matapos buong tiwalang ipahayag na maging ang hari ay makakapagsabi na mas nararapat siyang gumamit ng bagay na ito kaysa sa kanya, ay bumigkas ng isang salamangka at nag-teleport palayo. Sa labis na pagkabigo ni Jahi, nang makita kung gaano kalungkot si Jahi, nagpasya si Dao na bigyan siya ng isang magandang hiyas. Narinig na ito ang kayamanan ni Duta. Ang PTSD ni Jahi ay na-trigger dahil sa nangyari kanina. Pagkatapos lamang magtanong ni Duta ay isiniwalat ni Jahi na nawala sa kanya ang isang makapangyarihang sandata na tinatawag na Upheart sa isang common, kahit pa ibinigay ito ng hari sa kanya nang ma-promote siya. Ang mas malala pa, hindi man lang nag-abalang gumawa ng anumang hakbang si Ahriman laban sa isang common.
Sa halip, pinuri niya ito dahil sa pagiging masigla at ambisyoso nito. Buhay demonyo, ritob ni Saidi at bilang tugon, nagpasya si Duta na nakawin itong muli mula sa isang koman. Tinutulan ni Jahi ang ideya sa simula, ngunit nagbago ang kanyang isip nang paalalahanan siya ni Duta na ang mga demonyo ay pumapatay, nagnanakaw at nang-aapi. Nang gabing yun, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang plano na nakawin muli ang tungkod, na tila imposible nang hanapin sa magulong silid ni Acramon. Bagamat ayaw ni Jahi na madawit ang kanyang dalaga, umasa rin siya nang makita kung gaano kaseryoso si Duta sa pagkuha muli ng kanyang tungkod. Sa kanyang pagtataka, kumatok si Duta sa pinto ni Acramon, na nagtulak kay Jahi na lumapit upang ipaalam na ang pagkuha ng tungkod ay mangangailangan ng palihim na pagpasok sa silid tulad ng isang laro ng tago-taguan. Ang pangalawang pagsubok ni Duta na makapasok sa silid ay hindi rin naging maayos, dahil nadapa siya at bumagsak ang mukha, na kinailangan ni Jahi na alalayan siya, at pakalmayan sa labas ng silid. Sa kabutihang palad, hindi nagising si Acramon, na nagbigay pag-asa kay Jahi na ang ikatlong beses ay siyang swerte. Sa pagkakataong ito, palihim na pumasok si Dao. Matagumpay at pinatunayan pa na ginawa niya yun ng 2 beses. Ngunit habang lumalakad siya ng mas malayo, nauwi siya sa pagpapagulong ng bote sa ilalim niya na parang payaso, bago madapa. Bagaman nakatayo siya, ang mga bote na tumatalbog sa silid ay nagdulot ng serye ng mga pangyayari na naging dahilan upang ang isang maliit na estatwa ng hari ay babagsak na sana sa mukha ni Acramon, bago niya milagrong naiwasan ito sa kanyang pagtulog. Nang maiwasan ang sakuna, bumalik si Dus sa paghahanap ng tungkod sa ilalim ng kama. Nang makita na ang paghahanap ni Dus ay nauwi sa pagnanakaw niya ng pantalon ni Acramon, pinapaalis ni Jahi ang kanyang dalagita upang kausapin siya ng maikli. Habang ginagawa niya yon, lumabas si Acramon, kinakausap. Gaano kakaawa-awa si Jahi para ipadala ang isang bata para sa kanyang pantalon. Matapos sabihin sa huling pagkakataon na siya lang ang makakapagpakabuti ng gamit ng pamalong ito, umalis si Acramon sa pinangyarihan kasama ang pamalo at ang kanyang pantalon. Ayaw makita na malungkot ang kanyang ate, nagpasya si Docto na ibigay ang kanyang kayamanan, bago pa dumating si Ar-Amon sa pinangyarihan para kunin ito. Sa katunayan, hinahanap ni Ar-Amon si Jahi para humingi ng tawad sa pagbibigay niya sa kanya ng pamalong yun, kahit na masyado pa siyang bata para gamitin ito. Dahil dito, naghahanap siya ng isang magandang hiyas para gumawa ng malakas na sandata para sa kanya, at ang hiyas na yun ay nagkataong perpektong akma para sa nasabing sandata na gagawin. Ngunit hindi ito matanggap ni Jahi, dahil ang hiyas ay pagmamay-ari. Kay Duke, matapos ang kaunting pag-uusap, nakipagkasundo si Duke, kung saan gagamitin nila ni Jahi ang armas na yun ng magkasama. Ang sumunod na nalaman ni Jahi ay kaya niyang maitulak ng malakas si Acramon sa dingding gamit ang kanyang bagong tungkod. Bagamat kilala si Jahi bilang isang masipag, nakakalimutan niyang magpahinga ng maayos, na naging dahilan upang isang araw ay bumagsak siya matapos mawala ng malay. Ang sumunod na nalaman niya ay si Dao sa Ar-Amon ang nag-aalaga sa kanya matapos siyang dalhin pabalik sa kanyang silid. Si Jahi, bagamat nagpapasalamat, ay sinubukan bumalik sa trabaho, ngunit pinigilan siya ni Dao dahil iginiit nito na kailangang sumailalim si Jahi sa panahon ng pagpapahinga hanggang sa ganap siyang gumaling, habang buong suporta naman si Ar-Amon dito. Bagamat nakahinga ng maluwag dahil dito, nadismaya si Jahi na hindi na muna niya mapagpapatuloy ang hapon na workaholic na yun sa masigasig na pagtatrabaho. Bukod pa rito, hindi pa nga ni Dulce maipiga ng maayos ang maruming basahan. Dahil dito, pinakuha ni Jahi ang dalagita ng mas malinis na tuwalya mula sa kanyang aparador. Habang ginagawa niya ito, nagulantang si Jahi matapos maalala na hindi pa pala niya naayos ng maayos ang kanyang aparador matapos ang sunod-sunod na araw ng matinding pagtatrabaho. Matapos linisin ang aparador ng kanyang ate, napansin ni Dulce ang isang picture book doon, na pinagpasyahan niyang basahin para sa kanyang ate, at hindi dahil gusto niya itong basahin para sa sarili niya sa simula pa lang. Sa gulat ni Jahi, Dulce nakatulog bago pa niya matapos sabihin ng isang beses noon, at hindi nagising hanggang sa inihain ng kanyang ama ang hapunan. Ayon sa kanya, nilanat si Jahi dahil sa sobrang pagtatrabaho. Nagagamot sana ni Dulce si Jahi kung karaniwan lang na sipon, ngunit kailangan ni Jahi ng wastong pahinga para sa kanyang kalagayan. Habang kumukuha siya ng pagkain mula kay Dulce, napagtanto niya kung gaano kagutom ang kanyang binibini, kaya pinakain din siya ni Jahi.
Bagaman nagpapasalamat si Jahi sa kanyang hari sa pag-aalaga sa kanya, mas nagpapasalamat si Ar-Amon kay Jahi, matapos niyang matanto kung gaano karaming trabaho ang kanyang kinaharap, na nagpapakita kung gaano nila siya pinagkakatiwalaan. Dahil dito, nagpa siya siyang muling ipamahagi, ilan sa kanyang mga tungkulin, bagamat sigurado siyang babalik din sa kanya ang mas maraming trabaho kalaunan. Gayunpaman, kung iyon ay magiging labis para sa kanya, iginiit ni Ar-Amon na hahanap siya ng kapalit na tutor para kay Dulce. Kahit na iyon ang pinakaangkop na paraan para sa kanya, ayaw mawala ni Dulce ang kanyang ate. Matapos siyang gaman ng pakiramdam na makikita pa rin niya si Jahi paminsan-minsan, kung sakaling wala na ito, binigyan siya ni Dulce ng anteng-anteng na magagamit niya upang tawagin siya sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat. Matapos niya itong pag-isipan kinagabihan, nagising si Jahi kinabukasan upang simulan ang isang bagong pagsubok para kay Dulce, labis sa pagkadismaya ni Ar-Amon, na iginiit pa rin na kailangan pa niyang magpagaling kahit na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam ngayon. Hindi pa doon natapos ang pagkamangha niya, dahil lalo siyang namangha sa kakayahan nitong tapusin ang mga gawain ng kanyang subordinate, bago siya tiyakin na mayroon siyang tiket para sa masahe sa balikat mula kay Du na gagamitin kung sakaling mapagod siya, na nakapagpatunay kay Du na hindi aalis ang kanyang ate. Gayunpaman, dahil din doon, ginusto ng isang man-child na makakuha ng katulad na tiket mula sa kanyang anak. Bagaman si Ar-Amon ay isang kilalang demonyo na kinatatakutan ng lahat, demonyo at tao man, mayroon pang mas kasuklam-suklam na hari ng demonyo kaysa kay Ar-Amon, na itinuturing pang ang isang naglalakad na kapahamakan. Ang pangalan niya ay Zereth, ang dating hari ng demonyo. Dahil ang dating hari ay buhay pa, ipinabatid ni Ar-Amon kay Jahi na ipagdiriwang nila ang kanyang ika-10,000 kaarawan. Ngunit may isang problema, tiyak na ilalagay sila sa malaking gulo ng ugali ni Dulce, na ikinataranta ni na Jahi at Ar-Amon. Sa pag-asang may tama ang kanyang pagkukulang na gawing mas masama si Dulce, humingi si Jahi ng pahintulot na isailalim si Dulce sa isang espesyal na pagsubok, sa anyo ng isang Demon Social Studies trip, kung saan kailangan ni Dulce na saksihan ang mga masasamang gawa ng ilang masasamang demonyo sa loob ng ilang araw. Umaasa si Jahi na sa pamamagitan ng masamang kapangyarihang yun, magigising si Zanduas at sasapi sa kanya. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay, saka ipinabatid ni Jahi sa dalaga ang layunin ng kanyang paglalakbay. Ang una niyang makakaharap ay mga goblin, na dalubhasa sa paghuli ng mga tao upang mapagsilbihan sila. Isa sa mga goblin doon ang nagpasya na payagan si Doa na manghuli ng ilang dumadaang tao sa anumang paraan na nais niya. Alam na alam ni Jahi na ang mga goblin ay ilan sa pinakamalupit na demonyo sa mga tao, na siyang nagbigay sa kanya ng pag-asa na magkakaroon yun ng nais na epekto kay Doa. Habang lumalabas ang mga goblin mula sa mga palumpong, hinayaan nilang si Doa ang manguna, na sa una ay inakala nilang nakahuli ng tao, ngunit nagulat ang lahat ng utusan niyang hulihin ng mga tao ang mga goblin. Ngayon, laking panghihinayang ng mga goblin. Sa kabila nito, inihagis ng mga goblin ang kanilang mga sandata ilang minuto pagkaraan upang sumama kay Doa sa kanyang laro kasama ang ibang mga bata. Bagaman malaking kabawasan nito para kay Jahi, hindi pa rin siya handang umamin sa pagkatalo. Kung tutuusin, lalo pa siyang nagpersige at dinala si Dupo sa ilang itim na salamangkero, na malapit nang magpakawala ng isang sumpa ng Bop Shubadi Bop sa isang kalapit na nayon upang pahirapan sila. Umasa si Jahi na sa pagpapaubaya kay Dupo na magpakawala ng sumpa, magagawa niyang maging masama, ngunit nagulat na lang siya na nagkakatuwaan ang mga salamangkero sa pagtuturo sa dalagita kung paano basahin ng tama ang ilang salita. Matapos dalhin siya sa halaman ng kamatayan kinabukasan, naisip ni Jahi na magandang pagkakataon nito para maging masama si Dus matapos magpataw ng matinding kaparusahan sa ilang tao. Gayunpaman, muling nagulat si Jahi na si Dus at ang mga tao ay naglalaro sa loob ng mga halamang ito, habang ang mga bantay ay halatang nalungkot sa takbo ng pangyayari. Sa kabila ng lahat, nasiyahan si Duki sa paglalaro kasama ang mga zombie, isang yeti, at maging isang dragon ng disyerto, na pawang kilalang mas asama. Sa desperasyon, humingi si Jonty ng tulong sa isang sirena na tinatawag na Sesha. Habang iniisip ni Sesha na kaawa-awa si Jonty dahil lumapit ito sa kanya, nagulat si Duki nang malaman na ang mga sirena ay mga demonyo rin, lalo na sa kakayahan nitong akitin ang mga mandaragat na tao sa pamamagitan ng kanyang pag-awit.
Habang ipinapakita niya kung paano ito gumagana, si Jonty ay nabighani ng kapangyarihan ni Sesha at nagsimulang maglakad patungo sa dagat. At maaari niya, mas lumalim pa sana ang paglakad niya, kung hindi kumilos si Duki para ibalik siya sa realidad. Nang dumating ang oras para subukan si Duki, nagawa niyang kumanta ng isang isinumpang awit na hindi lang nakakuha ng pansin ng mga mandaragat, kundi pati na rin kay Sesha mismo. Pagbalik ni Jahi at Duki sa bahay, masaya ang dalaga na makita muli ang kanyang ama. Gayunpaman, akala ni Jahi ay masyado siyang mahihiya na harapan ang hari ng mga demonyo dahil sa pagkabigo niya bilang tagapangalaga ni Duki. Pero ang kalungkutan at kahihiyan niya ay agad nawala matapos marinig na nais ni Duki maging gaya ng ibang demonyo. Habang sabik na sabik si Araman na makilala ang kanyang ama, ibinunyag ni Duki na nais niyang maging kasing bait ng mga demonyong ito, na ikinagulat niya at ni Jahi. Marahil ang marinig na mabait din ito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Jahi. Habang sinisikap ni Araman na ipaliwanag sa kanyang anak na mali ang pagkakaintindi nito sa buong pangyayari, ipinabatid sa kanya ng isa sa kanyang mga gwardya ang pagdating ng kanyang ama, bagaman mas huling nakatakdang dumating si Panginoong Zareth. Pagbaba niya mula sa kanyang karwahe, nilukob ni Zareth ang lahat ng nasa paligid niya ng kanyang masamang aura, kahit pa nagpapagaling pa siya mula sa kanyang pinsala sa likod. Sa kabila niyon, humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito nabigyan ng tamang payo sa simula ng kanyang pamumuno, bago humiling na makita ang susunod na hari ng demonyo na lumihis mula sa landas ng pagiging isang tamang demonyo sa simula pa lang. Kaya nina Araman at Jahi, walang iba kundi dalhin siya sa silid ni Dus, habang si Zareth ay lalong nagagalit habang sinusubukang alamin kung ano ang dahilan ng pagiging ganoon ni Dus. Nang papasok na si Zareth sa kanyang silid, sinubukan ni Araman at Jahi na himukin siyang ipagpaliban muna ito, ngunit tumanggi siya, para lang lumabas si Dus ng silid ng kusa at may pananabik na makita ang kanyang lolo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, masaya si Zareth na makita ang paglaki ng kanyang apo, ngunit bago pa niya mayakap ito, nagbalik ang kanyang masamang sarili, na naglagay sa kanya sa isang mahirap na kalagayan. Kung palalayawin din niya ito, hindi kailanman magiging isang ganap na demonyo si Dus, at sa gayon ay hindi niya mahaharap ang malupit na mundo. Nang marinig ni Dus ang determinasyon ng kanyang lolo, para tanggalin ang nagpapalambot sa kanya, nagpasya siyang makipaglaro dito, kung saan sumama naman ito. Bagamat tila galit siya sa panlabas, natuwa si Zareth na makita ang pang-araw-araw na gawain nito ng paglalakad, pangungulekta ng bunga ng ensina at nalaglag na dahon, bago siya tuluyang nahimasmasan at bumalik sa layuning gawing masama ang kanyang apo muli. Habang inuutusan niya si Araman na patigilin ang kanyang anak sa ganoong gawain sa umaga, tinawag ni Dus ang lolo niya para matulog sa higaan ng mga dahon na ginawa niya para dito, at halos sumunod na ito kung hindi lang siya nahimasmasan muli sa pangatlong pagkakataon. Kalaunan, sumama si Zareth kina Jahi at Araman sa minahan ng bato, kung saan pinapanatili nilang nagtatrabaho ang kanilang mga manggagawang sa pilitan. Sa kanilang sorpresa, tinulungan ni Dukol ang isang matandang lalaking nasa ilalim ng paglilingkod na hindi na makapagtrabaho, bago pa makipaglaro sa ibang mga bata sa minahan. Kung nakita mo na ang ugali ni Zareth noon, malamang alam mo kung ano ang naging reaksyon niya ngayon. Gayunpaman, nagpasya si Zareth na huwag siyang payagan hindi lang pumasok sa minahan, kundi sa halos lahat ng ginagawa niya noon. Nang dumating ang kanyang kaarawan, lubos na pinagsisisihan ni Zareth ang lahat ng ginawa niya laban kay Dukol. Habang iniisip niyang umalis pagkatapos ng selebrasyon, pumasok si Dukol para ipakita ang isang bagay sa kanyang lolo, ngunit sinalubong lang ng malupit at matatalas na salita mula sa kanya. Habang paalis na siya sa silid kasama si Jahi, itinuro niya na si Dukol ay malapit ng umiyak, bago nagmamadaling lumabas agad ng silid. Sinubukan ni Jahi na lapitan siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Zareth. Matapos umupo ang lahat kasama niya upang mananghalian, hindi makakain ang lahat ng kawani ni Araman dahil sa tensyonadong kapaligiran sa paligid niya. Ang pinakamasama sa lahat, inakala mismo ni Zareth na galit sa kanya si Dup hanggang sa ayaw nitong dumalo sa kanyang kaarawan. Sa labis na lungkot, nagpaalam si Zareth na lumabas sandali ng silid, kung saan siya naglakad-lakad ng kaunti bago dumating sa silid ni Dup. Pumasok siya doon, at laking gulat niya sa mga regalo na ginawa ng kanyang apo para sa kanya. Sa huli, inihayag ni Dup na gusto niyang itago ang mga regalong ito bilang sorpresa sa kanya, habang nangangakong siguraduhin na hindi na kailanman pupunta sa minahan at hindi na masyadong makikipagkita sa mga tao mula ngayon,
hanggat makakausap pa niya ng kaunti Nang marinig ito, sumuko na rin si Zareth at niyakap si Dup habang lumuluha, bago humingi ng tawad sa kanya at pinayagan siyang magbago sa sarili niyang takdang panahon. Nang makita ito, namangha sina Araman at Jahi sa matinding pagbabago sa ugali ni Zareth, na nagpa siya nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang kaarawan sa silid ng kanyang apo. Makalipas ang ilang araw, nakahiga si Jahi, halos wala ng buhay, matapos maalala na nabigo siyang turuan si Dua na maging malupit at mabagsik. Habang iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin upang maisakatuparan yon, si Jahi muling nahimete. Sa pagkakita kung gaano siya nahihirapan, naisip niyang humingi ng tulong kay Yerya. Laking gulat niya nang malaman na ang mga salamangkerong nagtatrabaho sa ilalim niya ay hindi na makapagtrabaho, kasama na mismo si Yerya, na umamin na lutong-luto na sila dahil kay Jahi. Bakit, maaaring itanong mo? Ibinunyag ni Yerya na dahil sa mga kamakailang paglawak, mas marami pang demonyo ang ipinadala upang magbantay sa mga bagong nasakop na teritoryo, na nag-iwan sa mga salamangkero upang asikasuhin ang mga tungkulin ng mga demonyo sa kastilyo, hanggang sa sila ay tuluyan ng mapagod. Ngayon, sa kabila ng una niyang pagsisi kay Jahi, nakiramay din si Yerya sa kanya dahil sa sarili nitong dami ng problema, lalo na nang makita nila si Dua na dumating na may dalang kumot para sa ibang mga salamangkero, na nagpapahiwatig na hindi maganda ang takbo ng mga pagsubok na ito. Bigla, nagkaroon si Jahi ng isang napakatalinong ideya. Hiniling niya kay Yerya na ipakilala siya sa isang taong makakagawa ng produktong kemikal na magpapasama kay Dua. Kalaunan, nakipag-ugnayan si Jahi sa isa pang salamangkero na nagngangalang Musa. Bago pa man matapos ni Jahi ang kanyang kahilingan, nagimbal si Musa sa takot, dahil tumanggi siya sa alok ni Yerya dahil sa sarili niyang kawalan ng kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Nang makita ni Jahi na hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Musa, naisip ng huli na siya'y mapapahamak dahil sa kanyang pagtanggi, na naging dahilan upang magbago ang kanyang isip at sumang-ayon ng kasing bilis. Nang makita ni Jahi kung gaano kinakabahan si Musa, naalala ni Jahi ang pagbanggit ni Yerya na baka kayang gawin ni Musa. Kahit hindi siya lubos na sigurado. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Jahi, nagawang tapusin ni Musa ang isang bagay. Maaaring mukha itong hindi mainom, ngunit sa gulat ni Jahi, inubos ni Dua yon. Ikinatwira ni Jahi na dapat ay mas nag-ingat ng kaunti si Dua, ngunit nang makita ang reaksyon ni Dua, nagulat sila na marinig siyang nagsasabi ng masasamang salita. Bagaman hindi naman tunay na pagiging kontrabida ang ipinapakita ni Dua, umaasa sina Jahi at Musa na nasa tamang direksyon sila, na nagtulak kay Musa na ayusin ang formula. Sa pagkakataong ito, pinagparami ng formula si Dua. Ikinagalit ito ni Jahi, at ang mga pagtatangka ni Musa na ayusin ang formula ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Pagkalipas ng ilang subok, at matapos halos makuha isang aneurysm mula sa sobrang gulo ng mga pangyayari, ang pinakamainam na napagkasunduan ni Musa at Jahi ay ibalik si Dua sa normal. Ngunit nang humingi si Jahi ng tsaa para mag-relax, nagkamali si Musa at gumawa ng gayuma sa halip, na nagpalit ng kanilang mga katawan. Habang nagpapanik si Jahi sa katawan ni Musa, nakabasag siya ng lalagyan, na nagpakawala ng isang pugitan na lumukab sa kanya, habang inosenteng nakikipaglaro si Dua dito. Napagtantong kailangan ng gumawa ng paraan, kumuha si Jahi ng kutsilyo upang tuldukan ang kalagayan gamit ang katawan ni Jahi, bago milagrosong bumalik sa normal ang lahat. Nagkaroon si Musa ng pagkagulo ng isip sa pag-iisip kung gaano siya kawalang silbi, ngunit tiniyak ni Dua sa kanya na labis siyang nasiyahan, na nagpaalala sa kanya kung lahat ba ng mangkukulam ay isa lamang. Kasing husay niya, iginiit ni Musa na ang lahat ay kayang gumawa ng mga potion ng walang pagkakamali, ngunit iminungkahi ni Dua na tanungin nila ang mga ito kung paano mas mapagbubuti ang paggawa ng mga potion, at kahit ang pagtanggi ni Musa ay hindi nakapagpabago sa isip niya mula sa pagpilit na isama siya doon, labis na ikinagulat ni Jahi. Nang ipakilala ni Musa ang kanyang hindi pa kumpletong potion kay Yerya, nainis ang huli sa kanyang paglikat hanggang sa puntong binyantaan niya itong ilagay sa isang mainit na kaldero. Sa simula, kinilabutan sina Jahi at Musa nang bubuksan na sana ni Yerya ang tubo, na nagpakalat ng gas sa buong kastilyo. Sa pagkagulat ng lahat, ang gas mismo ang nagtanggal ng pagod na nararamdaman ng lahat mula sa mga salamangkero at demonyo hanggang sa mga alipin. Namangha si Jahi sa epektong ito, ngunit habang inaasahan na papunahin si Musa, si Yerya ay lubhang humanga sa produkto na nagsimula siyang magtanong kung paano ito ginawa.
Inakala ni Musa na ito ay isang kabiguan, ngunit tinawag ito ni Yerya na kahanga-hanga, bago nangakong turuan ng batang Musa ng lahat ng uri ng bagay, kapalit ng pagkatuto ng lahat ng uri ng bagay mula sa kanya. Habang masaya si Musa at si Dua ay naghahanap ng potion na maaari niyang inumin ng marami, si Jahi naman ay nananatiling si Jahi sa puntong ito. Isang araw habang naglalaro si Dua ng tagu-taguan kasama ang kanyang ama, nakakita siya ng isang lagusan, na naghatid sa kanya upang makabangga ng isang ermine, na nawala ng landas mula sa kanyang grupo. Matapos magpakilala ang dalawa, nakita ni Ur na pinakamabuting bumalik. Nakaakyat na si Dua sa ibabaw, bago niya simulan ang paghahanap sa kanyang mga kasamahan. Hindi pa niya namamalayan, na salubong ni Ur ang isang kawan ng dambuhalang insekto, na lubos na ikinatakot niya kaya siya tumakas, habang pilit niyang hinahanap ang anumang instruksyon kung paano ito haharapin sa kanyang gabay ng adventurer. Kalaunan, nalaman ni Ur na kakailanganin niya ang matatamis o impyernong apoy, na wala naman siya ng alinman sa mga iyon. Pero sa kanyang pagtataka, may sapat na enerhiya si Dua upang maghagis ng bola ng apoy, na sapat na para kumilos ang ilang insekto tulad ng mga gamo-gamo. Habang hinahabol ang mga babae ng isang napakalaking kawan ng insekto, naghahanap pa rin si Ur ng mas maraming matatamis, hanggang sa makakita siya ng strawberry sa lupa. Sakto nang kukunin niya ito, subalit lumabas ang mga multo mula sa lupa, lalong ikinatakot ni Ur. Nang makita niyang malapit nang maabutan siya ng mga multo, inabot ni Ur ang kanyang libro kay Dua, na nakatuklas ng pinakamahusay na paraan para harapin ang mga ito. Paano, tanong mo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tubig. Salamat doon, binigyan ng mga multo si Dua ng isang strawberry, bago muling tumakas si Ur kasama ang isang tuwang-tuwang maliit na demenyita. Matapos ang mahabang taguan at habulan sa mga halimaw, pati na rin ang pagiging napagtripa ng mga treasure chest, akala ni Ur ay makakalabas na sila ng kuweba kasama si Dua, nang biglang silang itulak pabalik ng isang malakas na ihip ng hangin. Nang makita niyang nawala ang kanyang libro, pati na rin ang katotohanang ang ihip ng hangin ay nagmumula sa hilik ng isang dragon, na siya ring dragon na naghiwalay sa kanya mula sa iba pa niyang kasama. Ang mas masahol pa, si Dua ay agad na napunta sa loob ng dragon, na muling nagpataranta kay Ur, hanggang sa napansin niya ang kanyang libro na malapit sa dragon. Habang iniisip niyang gumalaw para kunin ang libro, sinaway siya ng konsensya ng kanyang mga kasama laban dito, na siyang dahilan upang siya ay tuluyang sumugod para puwersahang ibuka ang bibig ng dragon, bago siya nilukso ng masayahing si Duz, na naglabas ng isang patpat mula sa lalamunan ng dragon, na bumuti ang pakiramdam kaya tumayo at umalis. Bagaman nag-alala si Ur na baka naligay sa panganib si Duz, nilinaw ni Duz na si Ur ay nailigtas siya ng walang aklat na iyon, kahit na ang aklat na iyon ay pamana ng kanyang ama. Habang iniisip niya kung paano niya masisimulan ang sarili niyang paglalakbay, naabutan siya ng kanyang grupo habang sila ay tumatakas mula sa isang higanteng halimaw. Nang makita ito, nagpasya si Ur na lumaban, ikinabahala ng kanyang kaibigan. Sakto nang sasalakayin na ni Ur ang halimaw, dumating si Eraman upang sumagip. Ikinilabot ng kanyang presensya ang mga adventurer, pati na si Ur, matapos niyang malaman na anak ni Eraman si Duz. Kung hindi yun kabalintunaan, nagpasya si Eraman na pasalamatan ang mga adventurer sa pamamagitan ng pagpapalaban sa kanila sa kanya, na sinagot naman nila ng pagtakbo palayo. Isang gabi, habang isang babae ang pilit na tumatakas sa dalawang mga demonyong pinagbabawal at nakita niyang naharangan ang kanyang daan ng isang babaeng mukhang masama, inihanda ni Duque ang kanyang paboritong aklat pambata para makatulog ang kanyang ama. Kung tutuusin, masarap ang kanyang tulog tuwing binabasahan siya ng kanyang ama ng aklat na iyon. Habang abala siya roon, sumugod si Jahi sa silid at pinagalitan ang kapabayaan ng kanyang kamahalan sa kanyang mga tungkulin pabor sa kanyang anak, na matutulog pa lang ng tanghali. Biglang lumitaw ang isang mabagsik na dahaka mula sa kung saan, dahil labis niyang namimiss si Duque, bagaman si Jahi ang kanyang niyayakap. Nang mapagtanto ito, lumipat si Dahaka at niyakap na lang si Eraman. Ikinagulat ito ni Jahi, dahil si Dahaka ay isang makapangyarihang general na kayang sakupin ang mundo ng mag-isa. Pati na rin ang pagiging ina ni Duque. Nakakagulat, hindi nagtagumpay ang pagsakop ni Dahaka sa mundo, dahil labis siyang nabalisa sa pagkakawalay sa kanyang anak kaya napunta siya sa pag-aalaga ng isang batang tao. Mabilis na sumang-ayon si Eraman sa kanyang asawa, na nagpaliwanag kay Jahi kung bakit ganito si Dahaka.
Nang mapansin ni Dahaka si Da, gayunpaman, siya ay natigilan nang tratuhin siya ng kanyang anak na parang estranghero. Para kay Eraman, ito ay isang hindi may iwasang bunga, dahil umalis si Dahaka para sa pagsakop sa mundo bago pa maging sapat ang edad ni Dahaka para makilala siya. Dahil sa nakita niyang mod ng kanyang asawa na malapit nang magdulot ng natural na kalamidad, gaya ni Merv the Cat, kinumbinse siya ni Eraman na ang paglalaro kasama si Dahaka ay parang ang magagandang alaala ay magpapaalala kay Dahaka kung sino siya. Nagsimula si Dahaka sa pagdadala kay Doa sa dagat, kung saan niya inasam na maging epektibo ang suhestyon. Gayunpaman, napansin ni na Eraman at Jahi na hindi pa rin sigurado si Doa kung paano siya makikisalamuha sa kanyang ina. Ang pagkaunawa na hindi naging maganda ang kinalabasan nito ay labis na ikinadismaya ni Dahaka, ngunit hindi pa rin siya sumusuko, basta't bigyan siya ni na Eraman at Jahi ng mas maraming ideya upang mapalapit ang kanyang anak sa kanya. Ang ideya ng karera patungo sa bato ay hindi rin gumana, tulad ng pangingisda, pagski sa ibabaw ng nagyayelong dagat, at maging ang paggawa niya ng cookies ay walang nagawang pagkakaiba. Kahit pa nakita ni Doa na masarap ang cookies, nakakaramdam ng kapeitan. Dahil sa pagkalimot sa kanya ng sarili niyang kadugo, nagpasya si Dahaka na manatiling mag-isa muna sa loob ng ilang panahon. Ayon kay Eraman, si Dahaka ay dating isang nag-iisang dragon, na ang tanging layunin sa buhay ay sakupin ang mundo. Gayunpaman, mayroon ding banayad na panig si Dahaka na nagdala ng mga pagpapala at pagpapagaling sa mundo. Dahil kailangan niya ang masasamang kapangyarihan nito, ginamit ni Eraman ang kanyang makalangit na singsing ng kasamaan upang hatiin ito sa dalawang nilalang. Ang isa ay mabuti at ang isa ay masama, ang nauna ay si Duke at ang huli ay si Dahaka. Dahil sa pagbubunyag na ito, nawala ng salita si Dahi. Bukod pa rito, pinasalamatan ni Dahaka si Eraman sa pagpapalaya sa kanya mula sa kanyang mabuting panig, dahil gagawin nitong masasakop niya ang mundo ng walang abala. Habang siya ay malapit nang upang alisin ang mga batang Duke dahil hindi pinahalagahan ang kanyang kabutihan, tinawag ni Duke siya at si Eraman na ina at ama, na naging dahilan upang maging pamilya sila. Dahil si Eraman na ang nagpasya na palakihin si Duke bilang isang nararapat na demonyo, nagpasya si Dahaka na lumiban sa kanyang banal na krusada pagkatapos ng gatas. Ang ibig kong sabihin, dominasyon sa mundo, isang desisyong pinagsisihan niya ngayon lang. Para naman kay Duz, matapos tingnan ng mabuti ang kanyang paboritong libro, nagpasya si Duz na kamustahin ang kanyang ina, na napagpasyahan niyang basahan ng libro nang mapansin niyang nahihirapan itong makatulog. Nang mapansing nahihirapan si Duz magbasa, nagpasya si Dahaka na basahin ito kasama niya, na ikinatuwa ng dalagita. Nang makita kung gaano kasigasig si Dahaka, habang binabasa ang aklat, sa wakas ay naalala ni Duz na siya ang kanyang ina, na ikinaiyak ni Dahaka ng luha ng kagalakan. Matapos magpalit si Duz ng kanyang pajama, sinimulan niyang alalahanin ang bawat alaala niya sa kanyang ina, na nagparamdam sa kanya ng unti-unting pagtanggap kay Dahaka bilang ina, na kalaunan ay ginawa niya nang matapos basahin ni Dahaka ang aklat. Tradisyon na ang tagapagmana ng kaharian ng demonyo ay ihayag ang kanilang mukha sa ganoong murang edad, na pinagdaanan ni Eraman noong siya ay mas bata pa. Kung gayon, kailangan ding sumailalim ni Duke sa kaparehong ritual. Sa halip, naglakad-lakad si Duke sa labas samantalang dapat ay dumalo siya sa ritual, na ikinadismaya ng husto ni Jahi. Higit pa rito, nadismaya si Eraman, dahil hindi niya sigurado kung makakatayo si Duke sa harap ng maraming tao, bago sila nagkainitan sa pagtatalo ni Jahi kung ano ang dapat bigyan ng prioridad ni Duke para sa ritual. Sa kabutihang palad, pinilit ni Dahaka ang dalawa na maniwala kay Duke, dahil sila ang pinakamalapit sa kanya, bago sila inutusan na hanapin siya. Kung tungkol naman kay Duz, lubos siyang nalilibang sa pagtulong sa mga matatanda sa nayo ng mga tao. Natural lamang, napansin ni Duz sina Jahi at Eraman na sumusulyap sa kanya mula sa mga palumpong. Nakahinga ng maluwag si Eraman, ngunit galit na galit si Jahi na dali-dali siyang lumabas mula sa mga palumpong, ngunit iginiit ni Eraman na manatili muna sila at manood sandali. Si Lu ay pumunta upang makipaglaro kina Mayo at Marina, kung saan kahit nagreklamo si Mayo na nagluloko si Marina para manalo si Do, pinutol ni Do ang kanyang piraso ng tsokolate sa dalawa at ipinapakain kay Mayo, na hindi pinansin ang pag-udyok ni Marina at ng kanyang mga nong na pabayaan niya ang kanyang mga tungkulin. Well, nang makita ito, si Eraman ay malapit nang magalit sa baguhan na pinagbahagian ni Do ng kanyang tsokolate, bago pa siya pinigilan ni Jahi.
Samantala, si Sadie ay malapit nang sumabog ang ulo sa pag-iisip dahil sa kakulangan ng sangkap na gagamitin, nang biglang dumating si Doe dala ang mga mais, pati na rin ang isang kasunduan para makuha ang anumang sangkap na nais niya mula sa mga tao. Nang makita ito, nagpasya si Sadie na itapon ang kanyang unang menu pabor sa isang mas mainam pa. Sa pagkagulat nina Ereman at Jahi, inalok ang mga plato sa parehong mga gwardya at alipin dahil naniniwala si Dusa na may sapat na pagkain para sa lahat. Para kay Jahi, hindi ito katanggap-tanggap, ngunit si Ereman naman ay umaasang bibigyan din siya ng pagkain ng kanyang anak. Biglang dumating si Zareth sa mga minahan matapos marinig na may nagpapakain sa mga alipin. Umasa si Jahi na ang matinding aura ni Zareth ang wawakasan nito, ngunit agad siyang naging malambing sa paligid ni Duz, na labis na ikinainis ni Jahi. Pagkatapos ay dumating si Dahaka at sinabi na ito mismo ang dahilan kung bakit niya pinahanap si Duz, dahil sa matinding tuwa na nararamdaman ni Duz na kasama ang lahat na masaya sa paligid. Ang kanyang kapanatagan ay magiging ayos si Duz sa ritual bukas. Tutal, itinuturing ni Duz ang lahat sa kastilyo, maging mga demonyo, tao, mahiwagang hayop o halimaw, at maging iba pang nilalang bilang kanyang mga kaibigan. Kaya naman, hindi na kailangang mag-alala sa kanya o pilitin siyang kumilos sa isang partikular na paraan. Bagaman may pag-aalinlangan si Jahi, lubos na sumang-ayon si Ereman sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, isinuot ni Duz ang kasuotang isusuot niya para sa seremonya bukas, na sa kabila ng pagkakita ng kanyang mga magulang na ito ay kaibig-ibig, si Jahi ay napanganga. Habang sinisisi si Duz sa takbo ng mga pangyayaring ito, natural lamang na ipinakita ni Jahi ang kanyang pagkadismaya sa lahat, kasama si Akiman na sinubukang pag-aanin ang kanyang kalooban. Mga alalahanin, sa pagsasabi sa kanya na kailangang ipakita ni Duz ang kanyang mukha at yun na. Nang marinig ito, nilinaw ni Jahi na ang seremonya ng paghahayag ng mukha ang magtatakda kung karapat-dapat ba ang tagapagmana sa kanilang posisyon o hindi, kung saan ang hindi pagiging aprobado ay malamang na magresulta sa kanyang pagiging nasa patuloy na panganib na mawala sa kanyang posisyon. Dahil dito, ginugol ni Jahi ang buong gabi sa pagsusulat ng manuskrito ng talumpati para basahin ni Duz, dahil hindi siya naniwala na si Duz ay magkakaroon ng isang marangal na pananalita sa harap ng publiko, sa puntong ginaya pa niya kung paano magtalumpati si Duz kung siya mismo ang gagawa nito. Gayunpaman, hindi naiwasan ni Akiman na ituro na si Jahi ay nagpuyat buong magdamag kaya hindi na siya para makapag-isip ng tuwid. Gayunpaman, tinungo ni Japi ang silid ni Duz, kung saan nagulat siyang makita itong abala sa pagsusulat ng sarili nitong talumpati para bukas. Habang iniisip ni Japi kung dapat ba niyang palitan ang talumpati ni Duz ng kanya, napansin ni Duz ang presensya ng kanyang ate, na nagpanak kay Japi sandali, hanggang sa makahanap siya ng talaarawan na isinulat ni Duz tungkol kay Japi. Habang binabasa niya ito, napansin yun ni Dons, ngunit hindi niya naman yun inalintana kahit kaunti. Sa katunayan, isinulat ni Dons ang lahat ng mga alaala niya kay Japi, pati na rin ang lahat ng natutunan niya mula rito, tulad ng mga mahiwagang bilog na iginuguhit niya ngayon nang hindi tumitingin sa anumang sanggunian. Nang makita ito, si Japi ay naging medyo nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay dumating na ang malaking araw, at ang mga tao, halimaw at demonyo mula sa buong kaharian ay sa wakas nagtipon-tipon sa paligid ng kastilyo ng hari, kung saan gagawin ni Duz ang kanyang unang pampublikong paglabas. Dumalo rin ang kanyang ama, ina at lolo, dahil matagal na nilang inaabangan ang araw na ito. Bagamat mas balisa si Jahi dahil hindi niya naibigay kay Duz ang kanyang manuskrito, nilinaw niya na wala siyang anumang pagsisisi. Nang humarap sa publiko, sinimula ni Duz ng maayos ang talumpati, hanggang sa nakalimutan niya ang dapat niyang sabihin. Matapos mapataas ang presyo ni Jahi sa pagsasabi ng magandang umaga, nagpatuloy si Duz sa pagbabasa ng kanyang talumpati mula sa kanyang papel. Kung saan niya sinabi na gusto niyang sakupin ang mundo, dahil lang sinabi ng kanyang ama na astig yun, kung saan balak ni Duz na kaibiganin ang buong mundo pagkatapos ng kanyang pananakop. Nilinaw din ni Duz na dahil kailangan niyang maging isang ganap na demonyo, kaya naman nag-aaral siyang maging isa. Upang lalo pang ipakita ang kanyang kalooban, dinalhan siya ni Sadie ng maliit na halaman, na ginamit ni Duz ang kanyang kapangyarihang mahika upang gawing isang dambuhalang puno, na humanga sa lahat, kasama na si Jahi, nakaka-realize lang kung gaano kalaki ang inilago ni Duz mula nang una niya itong makilala. Noon, medyo nagdududa si Jahi tungkol sa pagiging tagapaglingkod ni Duz,
kahit pa naging kay Erman siya sa isang punto. Gayunpaman, nagsimula ring marealize ni Jahi na siya ay nakatuon sa paggawang si Dus ay maging isang karapat-dapat na demonyo, kaya nakalimutan niyang hayaan itong lumaki sa sarili nitong takbo, na siya namang ginagawa ni Dus sa buong panahong ito. Aminado, binanggit ni Dus na gusto niyang sakupin ang mundo upang tulungan ang mga nangangailangan, na ikinagulat ni Jahi. Gayunpaman, hindi iyon ikinabahala ni Erman, dahil ang talumpati ay ikinatuwa ng lahat ng manunood, na isa ng napakalaking tagumpay. Nilinaw din ni Jahi na dapat ay mas maging tapat siya sa sarili, dahil narinig niya ang sarili na pinupuri si Dus sa gitna ng kanyang talumpati, na naging dahilan upang magpanik si Jahi hanggang sa binawi niya ang lahat. Gayunpaman, inaasahan pa rin niyang maturuan si Dus ng lahat ng kailangan nitong matutunan. Bagaman, alam ng mundo na si Eraman, ang haring demonyo, ay bantog sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang pananakop sa mundo ay natigil dahil sa isang dahilan na tanging ang nasa kanyang maharlikang palasyo lamang ang nakakaalam, na iyon ay ang kanyang bunsong anak na babae at tagapagmana ng kanyang trono, si Dooku, ay ubod ng tamis at kabaitan, kaya't labis siyang nagmamalasakit sa kanyang ama. Habang inilalagay ng batang si Dooku ang bag ng kanyang ama sa sahig, tinanong ni Dahaka kung tapos na ba siya sa trabaho para sa araw na yun. Napag-alaman na nagpahinga lang sandali si Eraman para makipaglaro kay Dooku bago bumalik sa trabaho. Sa kanyang pagtataka, hindi naglalaro si Dooku habang wala siya, hindi dahil nagsasawa na siya sa kanyang mga laruan, kundi dahil si Dooku ay nakatuon sa pag-aaral ng husto upang matuto ng mga mahika. At maging kasing husay ng kanyang ama. Kung hindi pa yun sapat na nakalulugod, nagbasa si The Lake ng isang spell na pampalit ng wika, na magpapagsalita sa isang Amerikano ng Australian, kumbaga. Kahit hindi nasadlak si The Lake sa pagbasa ng iba pang spell, lubos na ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang at makikita yon. Habang nadismaya si Jahi sa takbo ng mga pangyayaring ito, mula noong seremonya ng pagpapakita ng mukha, naisip ni Eraman na ang pinakamainam na pagsubok na magagawa ni The Lake dahil sa kanyang malaking pag-unlad ay ang bigyan siya ng ilang tunay na tungkuling pangmaharlika, labis na ikinalungkot ni Jahi. Ito ay kasabay ng paghuli ni Akamon sa mga especially iya na nagsasabwatan laban sa haring demonyo ng personal, kung saan siya. Dinala na sila ngayon sa paglilitis. Nang makita niya si Dooku na nakaupo sa upuan ng ama nito, agad tinanong ni Akamon si Jahi tungkol sa nangyayari, na hindi niya maintindihan, lalo na sa mga especially iya, na nag-akala na niloloko sila ng haring demonyo. Bago pa nila malaman, pumasok si Dooku at nagpakawala ng engkanto sa kanila, na nagpatulog sa kanila sa tila isang kama. Sa masusing pagsusuri, napansin ni Akamo na ang material na ginamit ng mga duke ay sinadya upang mabulok ang anumang madampi nito. Gayunpaman, ito ay napaka-comfortable, na nagpaantok sa mga bilanggo at kay Akamon mismo. Sunod ay ang pulong ng hari kasama ang kanyang mga general sa kanilang estratehiyang pulong, kung saan ang kanyang mga nasasakupan doon ay nagrereklamo tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahan para sa mga papel na itinalaga sa kanila, na halos nauwi sa isang matinding pagtatalo, kung hindi ito napigilan ni Jahi. Bagaman inakala ni Ahriman na ang tanging paraan upang tapusin ang mainit at may sensinang diskusyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa, pumasok si Dus at nagdala sa kanila ng berdeng tsaa, na nagpapakalma sa lahat at lubusang nagpagan sa mga tensyon. Si Jahi, bagaman nagulat sa ngayon ay ganap ng nahuhula ang takbo ng mga pangyayari, ay inisip na pinakamainam na ipagpatuloy ang pulong kung saan tatalakayin ni Dus ang kanyang solusyon para sa mga problemang lohistikal na kinakaharap ng kanilang mga puwersang ekspedisyonaryo. Ano kaya ang solusyon na yon? Tanong mo marahil. Sa pamamagitan ng pagdadala ng merienda ng bawat isa, dahil naniniwala siya na mas magpapasaya ang mga merienda sa mga field trip na ito. Bagaman tumutol si Jahi, buong pusong sumang-ayon ang lahat sa kanya, habang nagsimulang aminin ni Jahi na ang likas na ugali ni Do ay nagpapagaan ng loob ng lahat sa paligid niya. Nagmamadaling lumapit ang isang bantay upang iulat ang isang problema kay Ahriman. Sa napakaitim na gubat, biglang lumitaw ang isang anak ng higanti, at ang mas malala pa, hindi niya maintindihan ang kanilang wika, bukod pa sa pagiging hindi makilos. Ang huling problemang ito ay hindi nakakagulat para kay Ahriman, dahil ang mga higanti ay labis na makapangyarihang mandirigma, ngunit sa kanyang kawalan ng kakayahang makipag-usap sa kanilang wika. Nang simyulang pag-isipan ni Jahi ang paggamit ng puwersa, tumigil sa pag-iyak ang batang higanti nang lumapit si Dus upang pakalmeyin siya.
Lumapit naman si Duz sa kanyang ama upang sabihin dito ang tungkol sa spell na pambago ng wika, kung saan pinayagan siya ni Ahriman na subukan ito sa kabila ng kanyang paunang pag-aatubili. Ang resulta ay nabigo ang spell, sa kabila ng kahangahangang pagtatangka ni Duz o tila ganoon, dahil hindi direktang sinusubukang kausapin ni Duz ang bata, kundi ang lahat ng nasa lugar, maging mga puno, kabute, o maging ang insektong orihinal na ikinatakot ni Jahi, dahil gusto ni Duz na tulungan ng lahat ang paghahanap kung nasaan ang mga magulang ng higanti. Sa pagtataka ni Jahi, ang mga pagsisikap ni Duz ay naging mabunga na nakumbinsi siya na tama si Ahriman tungkol sa gayong mga pamamaraan na nababagay sa personalidad ni Duz. Habang si Ahriman ay nanatili sa mga higanti upang bumuo ng alyansa sa kanila, sina Jahi at Duz ay nakauwi na. Sa kanilang paglalakbay pauwi, sa wakas ay inamin ni Jahi na ang kanyang paunang pag-iisip na ang mga demonyo ay hindi nangangailangan ng kabaitan ay napatunayang bahagyang mali, dahil ang kabaitan ni Duz ay talagang kayang baguhin ang mundo. Nang hilingin ni Duz kay Jahi na magsaya bukas, pumayag si Jahi nang walang tanong, habang nagsimula silang tumakbo pabalik sa kastilyo. Sa ibang dako, sa kaharian ng anghel, narinig ni Lord Mazda ang tungkol sa mabubuting gawa ni Doug. Sa takot na gagamitin ng mga demonyo ang mga iyon para sa kanilang kasamaan. Mga agenda na pagpasyahan niya na hindi dapat kabilang si Doug sa mundo ng mga demonyo. Sa matinding gulat ni Mayo, nag-utos si Panginoong Mazda na dalhin agad siya sa langit. Dito nagtatapos ang recap ng anime. Tulad ng dati, kung nagustuhan ninyo, ipaalam nyo sa akin sa ibaba at palm.